Ang Loud para sa akin ay isang platform kung saan pwede natin i-discuss anything under the sun. Magandang platform siya for artists, for producers, for any part of music or artist industry talaga, no? So media industry. Kasi ang dami mong pwedeng pag-usapan na hindi nabibigyan ng aksyon o pansin sa ibang sector ng government, for example, or yung mga kakulangan sa knowledge ng mga artists also. So might as well listen to this podcast, and then baka may matutunan kayo sa amin o sa mga guests, plus veterano na sa industriya yung si Renmin at saka si Wendy. Marami na silang experience also pagdating sa music industry. So ano natin, magandang pag-usapan dito yan sa Loud. Ito yan. Yan ang Loud para sa akin. Loud talaga. Welcome sa Loud. Ako po si Renmin Adela. Ako naman po si Wendy. Ngayong episode na to, meron tayong guest. Yes. Isang kaibigan namin na galing siya sa label, sa major label. Tapos ngayon meron siyang sariling independent label. Tapos marami siyang mga negosyo na ang pangalan ay Black Sheep Manila. So yes, pag-uusapan natin lahat yan. Pag-uusapan natin yung history niya mula nung bata pa siya or mula nung nag-business siya nung early age. So marami tayong pag-uusapan at marami tayong mga information tungkol sa mga paborito nating banda na malalaman din natin ngayong episode na to. So let's all welcome Jaworski Garcia. Yes. Yeah. Woo! Hi guys. Good day. Good morning, good afternoon, good evening. Good day. Sama-sama na. Ayun, Jaworski. Una, gusto namin magpasalamat kasi kung hindi nyo po alam, si Jaworski ang may-ari nitong studio na pinagsusyutan natin. So gusto namin magpasalamat at nagtiwala ka sa aming munting podcast at nag-collab ka sa amin. So ito yung bahay ng Loud Podcast, ang Black Sheep Manila Studios dito sa Sandoval Avenue sa Pasig. Ano? Yeah. So paano mo na naisipang magtayo itong studio na ito, na napakagandang studio? Ano yan by accident actually. I'm just looking for a place, parang hub, no? Sa South, supposedly. Kasi taga Las Piñas kami. Then, may nakita na ako, around 100 square meters, same village. Ako kasi naghahanap lagi ng architecture na may brick wall. Yan yung yan yung architecture design talaga na gusto ko, yung brick wall. Kausap ko na yung may-ari, kapatid siya ng batchmate ko nung college. Tapos, pagbalik nila from Japan, hindi na nila binigay sa akin yung place. Hindi ko alam what really happened. No? Tapos, because of that, frustrated ako maghanap over internet. Then, nakita ko itong studio. Ano siya dati, parang photography studio. So, yung mag-asawa rin yung may-ari, napakabait. Then nagpunta ako dito, tinignan namin, sinama ko yung si Direk Ryan, yung kasama ko gumawa ng music video for Black Sheep Records before. Saka yung photographer namin, si Ruel. Sabi ko, tingnan natin. Then kompleto na rin kasi. May mga walls na, may mga... Saka may brick wall din siya. May brick wall din actually. Meron na yan o pinagawa mo yan? Nandyan na yan. Okay. Kaya na-in love ako doon sa place. Tapos, yun na. Tapos, kinausap ko yung may-ari. Tumawad tayo sa presyo. Then, after 2 months, nag-renovate pa kami ng konti, paint. Then, after 2 months, we launched it August. August 3. This is a gift for myself kasi birthday ko is August 5. Lagi akong ganun pag magtatayo ako ng negosyo related sa very important day. Either birthday or magpapasko, mga ganun. So, doon ko siya tinayo. Nilaunch noong August 3. We invited some media friends para ma-push. And then, ito na. Marami-rami na rin nakapag-shoot dito. At meron na kaming... Happy ako kasi nakapag-shoot na rito yung the likes of Kapop Joe, Arthur Neri. Malalaki yan na artist, no, na kahit paano kilala natin sa industriya. And hopefully, last Saturday, nag-shoot ang Yellow Room. Hindi ko pa pwedeng sabihin kung sino yung mga artist, pero Yellow Room. Ano yung may tugtugan yung sinat nila? Ano pa lang, photoshoot pa lang. Photoshoot. And then they are asking kung pwede maggawa ng music video. Pwede. Yung kay Arthur Neri kasi music video So okay siya. So yun. Basta
Yun, kasi ano ko ginawa ko na rin siyang hub ng Black Sheep Manila. Then yung katapat namin na bakanting doon, pwesto rin, ni-rent ko for showroom. Kasi yung Black Sheep Manila so mas nauna ito mas dito nauna to. kaysa dun sa tapat. Okay. Tapos sabi ko, magkano kaya yung tapat? Then medyo ang hirap hagilapin ng may-ari. So kami ni Francis, yung tao ko doon, talagang inabangan namin. Then nakuha namin yung pwesto for showroom naman. Then ito, una pa, isa-isa, dalawa. Tapos ngayon, meron na kaming mga regulars din. Tapos may corporate na rin na nag-shoot dito, di ba? Nagla-live stream. Like this coming weekend, meron kami na naman live stream. So, yung mga ganon. So, siguro yung purpose is just to share whatever things I could share with for the artist friends na kakilala natin sa industry. Mas lower yung rate. Sabi nga natin, ako nakipag-partner ako sa Loud kasi when Renmin asked me, bro, baka pwede ko, tara, anuhan natin kasi it's a partnership wherein I could give something dun sa mas maliit na na project, no. Sobrang thankful kami doon. Hopefully lumaki kasi yun naman yung pangarap naman natin lagi na maka-help tayo dun sa kasama natin sa industry, tapos eventually pag lumaki yan, di ang saya, di ba? Kasama tayo lahat. Kasama tayo lahat. Yun naman lagi yung purpose. Kahit sa anong negosyo tinatayo ko, laging hopefully makatulong ako talaga ako doon sa mas maliit, parang gano'n. So, yun, gano'n lang siya. Then ang bait ng wife ko kasi hindi niya ako pinagalitan. And then when we bought the camera, the lights, and kompleto na eh. Inanon namin, parang sige, anuhan natin to kasi kung malalaman ng mga kaibigan natin sa industry na hirap maghanap ng studio. Kasi kami dati, pag mag-shoot, for example, ng music video, meron kaming inupahan 4,000 per hour. Pag sa picture, ang ganda, hindi na kami nag-ocular. Pagdating namin dun, 8 tao lang pala yung pwede sa loob. So, ang hirap. Tapos yung parking, ang layo. So, eto yung naging ko na parang mas mura kami, malaki yung parking, tapos malaki din yung studio malaki mismo. Studio, 180 something square meter, tapos basta at Mas malamig. kumpleto yung ilaw, napaka-komportable, ang lamig. Sobrang minsan nga sobrang ginaw na dito, lalo na pag yung gabi na, nanginginig na kami sa lamig. Sobrang komportable itong yun, yung place. So, hopefully ma-improve pa namin like the acoustics, no, para pag nag-shoot ng music video, di ba, may tugtog. Yun pa, marami pang room for improvements, and hopefully pag nakita ng mga kaibigan natin, tawag nila sa akin, Sir J, Papa J, Boss Joe, anything, basta PM nyo lang ako. Tapos ayun, lahat naman nag-PM, sinasagot ko naman talaga yan. Para ma-share natin itong studio sa industry, no, sa mga kasama natin. Yes. Ilalagay natin yung link, yung link. Later ibigay natin. Sa baba. So yun lang to. Ano lang siya, naging hub lang siya ng Black Sheep Manila. So parang... Kailan nag-umpisa pala? Yung Black Sheep... Itong studio? Yung studio, August 3. August 3. Nilaunch ko last year. Tapos, naisipan ko na i-formalize yung isang negosyo ko about artist management, etc. And then eventually, magtatayo pa ako ng isang business na maliit, yung coffee station. Dito na rin yung office. Parang kasi malaki naman siya. Oo nga, Sa kami naghahanap kasi sa akin na mag-shoot, kailangan nila ng office setup na nandun na, wala na silang ilalagay na mga props. Naisip ko pwede din pala. No? So pag naglagay ako ng tables dyan and desk, pwede din, pwedeng mag-shoot, no. Saka movables naman lahat diba? Tapos nabanggit mo, 'di ba, parang may plano ka pa rin yata recording studio. Yung dulo kasi dito, 'di ba? Yung dulong part, medyo free. Hindi talaga siya nagagamit ng gusto. Parang doon lang namin tinatayo yung mga ilaw kapag tapos na lahat. Pero ang laki pa niya, siguro mga 30 square meter. Pwede pang recording studio. Kausap ko si Angie si Angie Rosul. Angie Rosul, so legendary. Nagpunta siya dito. Sabi ko, G, tignan nga natin. So sabi niya, lagyan mo na lang ng kahon, which is the studio itself. Tapos nagtanong na ako kung magkano yung presyo. Hopefully this year, magawa natin yan. Wow. Para yan. mabigyan din natin ulit ng opportunity yung ibang kasama natin sa industry na mas mura yung and then ang pipihit sa'yo si Angie pa. Ay, wow. Parang alam mo, yun na yung Dito na tayo lahat. Kailan na yan? Solid yan. Kailan yung target niya year? Or this year, di ba? Balak birthday ko August Hopefully. August ulit. Hopefully, di ba? Sana. Ganun yung mangyari, di ba?
Solid yan. Pero yung rate kaya doon, iniisip mo ba na mas ibababa mo than yung sa normal na? Usually kasi rates ngayon pag recording like 2,000 pesos per hour. Per hour. Mas mababa siguro. Kasi alam mo, yun yung ano kayo. Si Angie, hindi ko pwedeng ibaba yung rate ni Angie. Oo. As Angie Rosul, di ba? Pero siguro yung rate ng studio, long term naman yan. Hindi naman siya short term na business lang. Mababawi mo pa rin yung puhunan. Huwag ka lang malulugi. Yun Tsaka naman nasa mahalaga loob sa din naman siya ng studio. ng Kasi studio pa eh. pagkatapos na lang mag-recording, pwede sila mag-photoshoot. Yes, oo. Then, All in na. All in na. Nandito Kung na lahat. pwede na silang mag-acoustic version ng ano nila, ng kanta nila, or mag-full band sila, pwede na. I'm also thinking of buying the equipments yung equipment, na yung mga amps and ano. So, kasi para all in na. Yun nga yung pinag-usapan namin ni Angie na kung ano yung gagamitin sa recording, labas mo lang dito, pwede na tayo dito. Or para tayong nasa isang box, kasi plano namin salamin eh. So para siyang isang segment na naman na nasa labas ang nakikita camera yung mo. recording, no? Pero nasa loob ka ng booth. Di ba? Nakikita yung recording process, booth. So, no? pinag-usapan namin, it's either na acoustic drum ba or electric drums, yung mga ganun. So, nandun na kami sa punto na yun and hopefully, ang ganda niyan. maano namin, Matuloy. matuloy namin this year. Oo. Diba? Ano lang yan financials lang. Pag may sponsors, bakit hindi? Diba? Lalo na, ngayon, yung mga calling kaibigan all natin sponsors, sa mga, diba, yung mga possible kaibigan nating sponsors. stores Sa mga, like JB, yes, Lyrics, diba? oo, diba? Yung mga Malay natin, gamit, no? diba? Pwede. If we could get discounts, and then, syempre, doon Definitely tayo bibili, discount siguro. Oo. Kaya nga, Okay yun. we're not asking for free naman eh. Yes, Wala oo. namang ganun talaga. No? Kaya yun. Sponsors lang. Tapos, we will be partnering with you, di ba? Tapos, kasi kaya yun. may studio na eh. So, yun naman yung plano natin. Tsaka ito, owned by ano din talaga. Nasa industry talaga natin na artist din, di ba? Correct. So yun, para sa mga musikero. Oo. Abangan natin yan. Solid yan. Bakit Black Sheep Manila lagi? Kasi ang dami mong business, Black Sheep. Oo. Black Sheep ka ba? Tinuturing ko yung sarili ko na black sheep, no? Kasi Okay. it differs from the norm. Okay. Parang ganun. Yun yung ano. Saka middle child ako technically. Ilan kayo? Apat Apat. kami kaso namatay yung blue baby yung ate ko eh. So parang one day lang, less than a day siya nabuhay. So tatlo kaming lalaki na natira. Middle child ako, technically. Iba ako doon sa family ko. Sobrang sipag ko mag-school, tapos outdoor ako, basketball, talagang ganun. Basta something different. Basta naiiba ka. Oo. Kaya Nagsakristan ako for 14 years. 14. Wow, ang tagal. Nag-try akong akala nung pari na nag-sponsor sa akin nung sakristan ako, akala magiging pari Oo, ako. parang magpapari ka na eh. Nag-exam pa ako eh, di ba? Oo. Sa tagal Kaso, nun. parang yung black sheep kasi, may picture nga ako na nakuha sa internet na puro white sheep. Tapos meron lang Tapos may isang, black sheep. nakita ka rin Wala yan. naman talagang ganun. Wala naman black na tupa eh, di ba? As in white naman talaga sila. Pero, siguro yung pagkakaiba mo sa norm. Yung kung makikita nyo ako, sometimes political ako sa post ko sa Facebook. I don't go with the norms na parang sasabay ka lang sa alon, gano'n. Tapos, I always ask questions doon sa bagay-bagay. Before I accept it, dapat maliwanag na sa akin bakit ko siya ina-accept. So, kaya ako siguro, I treat myself as a black sheep. Yun yung siguro. Kasi nga, people don't understand it eh. People would always like na yes ka lang ng yes. Parang yes man ka, di ba? Si Joe hindi ganun eh. I ask question a lot of times. Kahit na napaliwanag nga sa akin, pag-uwi ko, may pahabol pa minsan. Bro, ano ba talaga? Parang ganun. So, siguro ano yun eh. It keeps me fresh also na yung mind ko fresh lagi na kasi nga you ask questions. Parang doon ka natututo eh. Di ba? At least yung black sheep mo, base dun sa kwento mo, is hindi yung black sheep na alam mo May yun, negative na negative yung connotation. connotation. Kasi di ba, sa iba, pag sinabi yung black sheep, yan yung salbahe, yan yung siraulo, di ba? Mga ganyan yung black sheep. At least yung black sheep mo, positive. Yung black sheep yan ang mahal ng Panginoon. Pag nagbasa ka ng Bible, siya yung mahal ng Panginoon. Actually, may nagsabi sa akin paring kaibigan ko na yung nagpa-bless kami dito tapos malayo kasi siya so nag-invite kami ng pare from Pasig and then that priest, a friend priest of mine texted me, congratulations, ganyan. Talagang tinuloy mo yung black sheep. Kasi bata pa ako, talagang black sheep na ako. Parang ganun. Kasi makulit ako, palatawa lang. Araw-araw, parang ano lang ako eh. Ano may Tagalog nito? Kibit balikat lang. Parang whatever things that may cross my path, parang okay lang yan.
Very light sa akin. Hindi talaga ako seryosong tao na mamumroblema sa problema. I always find ways to make it lighter, parang ganon. So, basta, sabi ko, hindi, ano yan eh, kuya gusto ko lang talagang maiba, parang ganon. So kaya pa ang daming business na Black Sheep. So, Black Sheep Studio. Inano ko na siya. Black Sheep Records. Parang yun na yung maging ano sa akin ng tao. Legacy. Parang kung nakita mo yung Black Sheep. Ikaw yun. Si Joe yan. Si Joe yun. Black Sheep. Meron ka pang diba, Black Sheep na clothing brand, di ba? Studio, tapos label for Black Sheep. Yung i-release namin coffee, Black Sheep. Black Sheep din. Black Sheep Manila din siya, pero syempre merong isang secondary name. Tatanong ko pa lang kung ano yung mga next projects mo na Black Sheep din eh. Malamang yung recording studio, Black Sheep din. Syempre. Meron kaming yung Black Sheep Executive Barbershop. Black Sheep din yun. Sa Imus. Malapit kayo doon, pwede ka magpagupit. Magaling na barbero namin. So, parang gano'n. So, yung logo namin na Black Sheep Manila, which is the 3-liner na 9-letter na Black Sheep logo, yun na yung magiging parang standard. Tapos, may kadikit na lang siya kung like for that barbershop. So, may Black Sheep, tapos may barbershop. Pero meron talagang name yung business. So, it's Bautista Garcia, His and Hers. Kasi yung wife ko may clinic sa taas. So, His and Hers, Aesthetic and Wellness Center, parang ganon. So, that's the name of the company. Pero yung logo namin, isa lang para at least. Parang, ano yan eh. Brand na siya eh, no? Parang branding. Ganun na. Kasi branding na siya. Natutunan ko yan nung nasa ahensya na yung branding mahalaga eh. Wag kang palipat-lipat, malilito yung tao. So, actually, yung Loud, ganun din. Kasi nag-umpisa yung Loud, eto. Di ba, Loud Magazine siya. Yes. Tapos ngayon, Loud Podcast na siya. Tapos, ang dream naman namin, magkaroon ng Loud Fest. Yan, maganda. Malaking tugtugan. Music festival, yung Loud Fest. Pero yun yung dream namin. So, parang ganun din siya. Brand na rin yung Loud. Tapos, may merch din kaming lalabas na Loud na rin yung brand namin. So, parang ganun. Same concept din eh. So, yun. Ganda. Yung Jaworski naman. Yung pangalang Jaworski. Sigurado ako kaya si Big J yan. Related sa basketball. Si Big J, no? Malamang. Nakakatawa kasi yung name ko. Ever since na nagkaroon ako na understanding about the name, no? School yan, syempre sa school. Ang narinig ko sa teacher ko nung grade 1 ako or grade 2. Siyempre makulit kang bata. I-shoot kita sa ring eh. So, pero nanonood na ako ng Ginebra. Nanonood na ako ng Ginebra. Si Big J, no? Si Big J. Robert Jaworski. Yung name ko is sobrang super fan yung father ko. Ng Ginebra. At ni Jawo mismo. As in, 1978 ako pinanganak. That's the year na si Robert Jaworski is MVP. Okay. So, alam mo na, yung mga Pinoy eh. Yung kuya ko, ang kwento ganito eh. Yung kuya ko, supposedly, ang pangalan niya, Francis Arnaiz. 3 points. Yung partner ni Jawo. Batman and Robin yan eh, di ba? Kaso, nung pinanganak yung brother ko, na-late yata nang punta sa hospital yung papa ko kasi galing sa work. Yung tita ko yung nagpangalan, Richard. Parang wala siyang pinanggalingan na pangalan eh. So ako, Jaworski. Yung ate namin, Maria Cecilia, kasi it's like the saint, no? Yung Maria Cecilia. Tapos yung bunso namin, supposedly ang pangalan niya, yung import ng Ginebra also, si Byron Scott. Byron Snake. Parang ganon. So, yung father ko talaga very basketball talaga. Pero since yung bunso namin, ang birthday niya is September 11, ang naging pangalan niya Ederlin Mark. Kasi Ferdinand Ederlin Marcos, di ba? So, doon sa birth certificate niya, natira yung Ederlin, pero sa kanyang baptismal, it's Ederlin Mark. Kasi Ederlin Marcos, di ba? So, laging yung father ko, ganoon siya mag-isip. Yung father ko, president siya ng ng isang labor union. Sa isang sikat na sarado na mall, no? Yung Plaza Fair, yung Fair Center, Plaza Fair Group. So siya yung presidente ng union dati doon sa So kaya siguro ganito rin ako mag-isip, medyo malamang nandun ka lagi sa sa baba, no? Yes, tsaka yung mga nagtatanong lagi, hindi lang tanggap ng tanggap. Correct, yun eh. Siguro sa father ko nakuha yun. So yung name na Jaworski naman, good thing kasi it's a symbol of leadership. Then Leo ako, very strong personality. Kaya nga napagkakamalan tayo na always mayabang, always na outspoken. Which is, tingin ko, wala namang negative doon kung mayabang ka. Basta ang iyayabang mo naman eh. Kunwari sa basketball, nung bata ako, pwede ko naman sabihin,
buti na lang magaling ako mag-basketball kasi kung hindi, dudot yung tawag sa akin. sorry kay Vice ha. Mas magaling yung Kasi tatay. magiging ganun yung ano sa'yo magiging ganun yung joke di ba? Pero naging negative siya kasi kahit anong low-key mo, ang dali niyang tandaan. So sa school, pag nagkamali ka, kilalang-kilala ka. Pag nakagawa ka ng okay, ng kabutihan or something na big, kilalang-kilala ka din. So, parehas So sa akin, hindi ko siya tinignan doon sa negative part na parang ano ka lang, parang shadow ka nung name. I do it on my own. Hindi, dapat makilala ko Jawo. Kaya pag tinatanong ko, anong gusto kong tawag sa akin? Anything. Parang any name could be. Big J. Tawag nga nila Papa J kasi yung restaurant ko dati, Papa J's So, Boss Jawo, Boss J, anything. Na wala akong offense dun sa sa bagay na yun. Anything that you want to call me, kahit Pogi. Sa palengke, gusto ko nagpupunta kasi doon lang ako natatawag na Pogi. Diba? Pogi, bili ka sa akin. Diba? Anything. Pero buti na lang, mahilig ka rin sa basketball. Yes. Di ba? Yes, sobra. Mahirap yun kung tipong ayaw mo ng basketball, tapos Jaworski pangalan mo. Yun nga yun. Ang laking problema nun. Ano yun? Hindi ka ba nagkaroon ng ano doon? Parang na-pressure ka na kailangan, marunong kang mag-basketball kasi yung pangalan ko. I know, no. Hindi naman. Talagang... Kasi, ang kwento ng parents ko, ng kwento ng mama ko sa akin, as in, yung mga first na laro, wala kasi ako laro nung bata, technically. Hindi naman kami lumaki sa mayamang na family. Ang laruan talaga basketball. Yung father ko talaga, magaling mag-basketball. Pag nagpupunta ako sa Guago, doon ako pressured. Pag nagpupunta kami ng Pampanga, nung bata ako, tapos nagba-basketball ako, syempre, bata ka pa hindi ka naman automatic magaling na. Ang laging kwento ng mga kabatch ng father ko, dapat maging kagaya mo yung papa mo. Magaling. Yan ang pambato namin sa basketball. So, kahit paano naman siguro, hindi ko siguro narating yung galing ng father ko kung yun ang pag-uusapan. Pero kahit paano naman, may mga post ako sa Facebook na highlights ng game kahit mataba na ako. Nakaka-shoot pa rin naman. Parang gano'n, no? Parang okay na ako doon. Napanood mo yung father mong naglaro? One time, elementary ako. Ang father ko kasi sa Camargo, hiwalay sila. So, kapag summer, nagpupunta kami ng Pampanga sa father ko. Then, nakikita ko siya mag-basketball. He was like, siguro nung time na yun, 30s siya siguro. 30 siya or late 30s na siya. Talaga, mainam mag-basketball. Siya ngayon anong position niya? Point guard. Point guard. 5'6". Yung papa ko 5'5", 5'6". So, yun ang namin na parang nakikita ko siya. Siya rin yung nagsabi sa akin, kung gusto mong gumaling, mag-practice ka ng madaling araw. Kung gusto mong bumilis mag-dribble. Siya yung nag-explain sa akin noon. Bakit daw madaling araw? Tapos maliit yung bolang hawak ko para bumilis ka mag-dribble. Ganun. Tapos narinig ko yun. Nung malaki-laki na ako, high school na ako, narinig ko yung the same advice from Alan kay Dick. Na para bumilis ka mag-dribble, sa maliit. Yung maliit na bola. So parang, naalala ko, parang yun nasabi ko ng tatay ko sa akin Parang, so, nung bata ako may nag-sponsor sa akin sa Milo Best, parang, okay. Pero puro dribble Nag-Milo Best din ako. Kami nili. Nag-Milo Best kami nili. Second batch. Ito kasi, nung nagkakilala kami, hindi na siya active noon Pero malimit niya na ako kwento na magaling daw siya sa basketball noon. Hindi naman. Diba? Ang problema sa Milo Best kasi, nag-focus sila how you do the ball handling talaga. Ball handling talaga. Yung mga tricks na mga... So si Lee nag-basketball din Sabay kami nag-Milo Best. Okay. Alam ko second batch yun. 80, first batch, 87, 88 na ganun. Elementary kami nun. Sa San Beda kami, parang sinama lang ako nung kaklasiko. Adyo, sama kasi yung father niya, yung isa sa mga organizer. Milo Best. Anong position mo sa 1-2 ang position ko talaga. Parang, yung coach ko nung high school, sabi niya sa akin, walang score yung dribble. Which is, pagpasa sa'yo, 3 seconds na lang, wag ka na mag-dribble, tira mo na. Awa ng Diyos, medyo, siguro na-practice ko yung shoot talaga. Mula nung bata, pag pinasa mo sa akin, bihirang-bihira, hanggang ngayon naman, kahit nasabi yung papawis basketball, bihira na rin talaga yung dribble. Pagpasa mo sa akin, nakakatawa lang kasi 46 na ako So, we're still doing some papawis games, na and kahit paano nakaka-shoot pa rin naman. Yung sabi ko nga, yung katawan hindi na kaya, yung utak na lang yung kumakaya. Pero yung kamay nandun pa. Yun ang mahalaga So parang enjoy mo pa rin kahit matanda. Nung bata ka ba, na-addict ka din sa yung taas ng talon? Kasi ako nung time na yon, nung elementary hanggang mag-high school, talagang yung focus ko talaga makapag-dunk.
Yung mataas na talon talaga, yun talagang passion ko nun. nun. Ang ginagawa ko lagi, yung layup na top board. Oh, top board, di ba? Yung layup na top board. Una, isang kamay muna. Tapos pagkain mo na, dalawang kamay na. Saka yung chase down na butata. Diba? Yun yung ko, talagang pinaka-paborito. So, ibig sabihin na mo rin yung taas na talon. Kasi ba may ginagawa ka pa nga nun para tumaas yung talon mo? Oo, tama ba meron. yun? Pumunta ka ng bumili ka? Meron ako nabasa sa high school ako nun, dito sa Lourdes School, Mandaluyong. Tapos may nabasa ako sa dyaryo yon na parang advertisement na sabi, increase your vertical leap by ilang inches, something. Tapos mayroong address, pinuntahan ko sa Quiapo. Bata pa, hindi talaga ako sanay maggala-gala nun kasi ang bahay namin sa Kapitolyo lang, Pasig. Tapos Lourdes, halos yun lang, nilalakad nga lang namin nila yun eh. Hindi talaga sumasakay. Saka gustuhan ko talagang matutunan yung secrets daw to how to increase your vertical leap by ganyan-ganyan. Pinuntahan ko sa Quiapo, hinahanap ko yung address. Tapos yun, nagbayad ako, booklet, parang binigyan ako ng booklet, tapos merong parang nilalagay dito na parang guantes na merong dito din. Tapos marami, tapos meron siya instructional video, instructional booklet kung ano yung mga exercises. Pero karamihan ng exercises niya, puro mga leg exercises. Yes. Yung halimbawa, uupo ka doon sa frame ng door. Uupo kang ganyan. Tapos itulak mo lang yung kabilang frame ng door for ilang seconds, mga ganyan-ganyan. Tapos tatalon ka lang ng tatalon sa bahay mo. Halimbawa, meron kang aabutin ng ilang sets of 15 na talon, mga ganun. Tapos squats, puro ganun. Pero nag-improve talaga. Nag-improve siya. Sa akin ako, leg exercises talaga. Grade 4. Kasi from St. Mary's Academy sa Manila, nung naghiwalay yung parents ko, lumipat kami sa Balagtas, Balagtas Elementary School. Malaki akong bata. Medyo, siguro mas mahal yung gatas ko doon sa mga sa mga kaklasikong mahirap. Promil kid. Ako, S26. Proud S26 baby ako. So, pagpunta ko, malaki ako. Parang ako yung pinakamalaking lalaki. Tas, Jowa, mag-volleyball ka. Hindi ko alam yung volleyball kasi basketball nga ako. Then, wala ka namang, basta may bola ka. Pero ginagawa namin ng grade 4, puro training kami, pampataas ng talon. So, sino ba yung prof ko? Si Ma'am Basanyes, tataalala ko pa. Si Ma'am Basanyes, siya yung nagturo sa akin paano tumaas yung talon. So, una, garter. Yung may garter na ganyan, tatalong ka. Tapos kailangan hindi mo natatouch yung garter. Tapos may body weights ka. Yung ganun, yung tutulak ng legs mo yung pinto, etc. Tapos hanggang, ang posisyon ko sa first spiker ako sa volleyball. So, mataas ako tumalon. Kasi, 4-1 kayo. Alam mo yun talagang point kayo. Tapos, favorite ko yung quick. So lumalaro kami, palarong distrito, hanggang palarong Maynila, tapos palarong pambansa eventually. Tapos doon talaga tumaas yung talon ko kasi kahit na wala ako sa school, kahit na sa bahay lang, yun nga yung discipline na hindi ko na nagawa nung lumaki ako eh. Nung tumanda na ako eh. Yung discipline ko nung elementary, ibang klase. As in, kasi si Miss Basanyes, ibang klase talaga. Coach talaga siya. Magaling talaga siyang coach. So, yung pagtaas ng talon ko, nung nakita ko yung taas ng talon ko nung college, na pag lumilayap ka, naabot mo yung ring, technically, nakakadunk ka. Talaga? Nagawa mo yun, makapag-dunk talaga? Kahit yung mga larong labas. Oo, larong labas kasi hindi naman 10 feet yun eh. Saka hindi, mas maganda yung kasi mas challenging. Mas challenging. Nung time na yon, nung high school na nga ako dahil nga ginagawa ko yung mga ganun. Tapos nakakapag-top board ako, dalawang kamay hanggang dito na yung board, ganun, ganun na. Tapos naabot ko na yung ring, nakakasabit na yung ganyan. Kaya pag doon sa kalye namin sa Kapitolyo, pag hapon, nadayo kami doon. Merong ring doon sa kalye lang. Tapos yung pustaan ng ice water. Ice tubig, Ice tubig, di ba? Nung time na yon, sobrang taas ko na tumalon. Yun, alam kong hindi 10 feet yun. So talagang dak-dak talaga. Boom! Mga 9 feet lang siguro. Yung mga kalye, hindi naman sukat yun eh. Kami yung sa lugar na, taga-Bambang kasi ako sa Tondo, sa Manila. Tapos, merong sikat na hanggang ngayon, yung liga na yon sikat pa rin, yung sa Doroteo Jose. Yung paliga yan, dun sa kalye ng Doroteo Jose, pagdating ng 7 p.m. everyday dati. Sinasara yan. Malapit yan dun sa sa bus station na Santa Cruz, biyaheng Santa Cruz, Novaliches. Naalala ko pa. Malapit din kasi yung school ko doon nung high school, yung Arellano High School. So, paglabas namin after school, yung mga kaklase ko nag-uwian, ako hindi, basketball talaga. Lunchtime, yung break time namin na 11 to 1 or 12 to 1, basketball kami. Pagpasok mo, ang baho mo, may pawis ka. Doon kami nahasa na mag-basketball. And then, meron kasing school sa amin na malapit, na yung Uno High School.
Ang may-ari niya si Mother Lily Yung pamangkin niya si Paul Du, player ng UP Maroons, no? Tapos player yun ng Stag Pale Pilsen sa PBL pa yata nung time ng PABL. So, pag naglalaro sila Marlo Aquino, sila nakakalaro namin. Bata ko pa eh. Then I tried out also sa UST Growling Tigers with Coach Arik, no. Nung nakita niya ako maglaro summer na ano. So, yung mga ganun, ano naman, na-deliver ko naman siguro mga 5% ng pangalan ko. 'Di ba? Kasi kung naging varsity siguro ako nung college, baka naging kasi siyempre dream mo maging PBA player because of the name, 'di ba? Kasi yung namesake eh. Kasi nakakatawa lang kasi surname siya sa akin, first name ko siya. So, kaso hindi siya para sa akin. Alam kong kasi maliit lang ako 5'7". Noong time na 'yon. Ngayon 5'9". That's the most eh. Sino lang bang player ang magaling na 5'10" and below? Johnny A, Hector Calma, Eugene Kilban. Bilang na bilang mo 'yan sa daliri. Hindi papasok yung Jaworski Garcia doon eh. Parang gano'n. So, okay lang. Basta at least hindi ka basta hindi ka tanga doon sa laro na yun. Parang okay na ako doon. So, yun. Sino pinaka-idol mo nun sa PBA? Nelson Asaytono. Nelson Asaytono. Lagi kong ginagaya yung the bull na, alam mo yun, Nelson Asaytono, Paul Alvarez. Pero ang unang-unang super idol ko si Samboy Lim. Samboy Lim. Pag naglaro ako nung elementary ako, long socks talaga. Ang bait kasi nun ni Samboy Lim, 'di ba? Yung image niya noon, ang taas tumalon. Basta kalaro ko siya one time. Skywalker sa no? Philippine Cultural High School na parang invitational. Nakalaro ko siya. So, siya yung si siya yung import namin. Talaga? Tapos yung import ng kalaban namin si Benji Paras. Parang ganoon summer parang kung tama yung ano ko. Ang bait niya sobra. Saka ano siya, as in, alam niya kasing bata kami. Alam niyo, hindi siya talaga tumitira. As in, pasa, tas kami patitirahin niya. Yung ganun ba? Kasi, tas makikita mo talaga sa kanya. Siya siguro yung parang sa akin na parang Allen Iverson. Yung crossover. Kay Samboy Lim ko una nakita yun eh. Hindi kay Allen Iverson. Hindi kay Vergel Meneses. Kay Samboy Lim talaga. Yung first step mo ang bilis. Vergel Meneses. Ay, ano talaga, Samboy Lim talaga. So, idol ko rin yun, Samboy Lim. Number 9, di ba? Number 9. Kaya lahat ng jersey ko nung bata, number 9. Tapos ako naman, Bong Alvarez. Yan, sobrang taas tumalon. Taas tumalon. 21 naman number yun, di ba? Number 21. Yan, Samboy Lim Alvarez. Naalala mo yung laro mo na yun yung talagang best performance mo? Naalala mo pa ngayon? Nung bata ako, halos pare-pares. Mag-average ka ng 15 points, 20 points, makaka-score ka na ganun. Tapos, sa school siguro, yung mga winning moments, yung mga ganun. Yung lamang yung kalaban, tapos nakatira ka ng 3 points. Nakagano ka na ba? Diba? Nagkaroon ka ng ganun? Yung winning shot? Nagkaroon ka? Dati hindi pa floater yung tawag eh. Pero mahilig na ako doon sa floater na tira eh. Bata pa ako. Wala pa siyang description before. Parang yung tira nila Cardona, di ba? Yung mga ganun. Parang semi-hook, mga ganun. So, yun, parang maraming beses kahit yung mga larong kalye na winning moments mo, naka 3 points ka lamang ng dalawa yung kalaban. Sobra. Ano nga lang nakakalungkot kasi syempre later lang naman nauso yung cellphone na may camera, di ba? Wala nga mga video. Walang social media, di ba? So yung mga ganun. So, pero nasa isip mo na yun eh. Pag nag-usap kami magtotropa, parang nangangarap na sana makalaro tayo ulit ng ganun. Malalaki na kami. 3XL, 4XL na yung size namin. Ang hirap na magpapawis technically. So, yun ano namin. Tapos nagko-collecta ka ng mga shoes, di ba? Dumating ako doon sa punto nung sobrang okay naman yung work ko. Tapos, kasi nung bata ako, ito honest nung bata ako, ang sapatos ko, ang brand, East West. Binibili namin yan sa along Avenida. Na ang dali-dali niya talaga masira. So, tapos siguro pinaka-mahal na, pinaka-okay na sapatos yung Grosby. Di ba? Pero ako dati Dunk. Meron pa yung Dunk. Yun, sapatos ko Dunk. Di ba? Pero sabi ko, tapos nung nagkaroon, siguro lahat ng nakikita kong collector, pare-parehas kami na, siguro 90% of the collectors are like that. Yung walang shoes dati. Yes. O siguro palusot lang natin yan. Tapos ngayon kasi we're not big boy check naman. Talagang kaya niyang bumili, di ba? Kami parang, sige, basta nangangarap ka. Kaso, may itch talaga eh. May kati yun eh. Nung kaya mong bumili. Sabi ko nga, pinakamarami kong shoes is more than 80 at one time. More than 80. Ano yan rubber shoes and working shoes na So,
Then meron din nagsabi kasi sa akin na boss one time, nag-work ako nito sa Aboitiz, sabi niya sa akin, alam mo, wag kang bumili ng murang sapatos. Pag nagsuot ka ng medyo mas mahal, makikita mo bakit yun ang gugustuhin mong isuot ulit. So, ang first na mamahali kong sapatos na more than 2K, Rockford. Then nakita ko yung essence nung sinasabi ng boss ko. Si Sabine Aboitiz to, yung boss ko. The president of Aboitiz Group ngayon. Parang, kaya pa ang lambot, hindi ka magkakaroon ng kalyo, hindi ka magkakaroon ng, ano tawag doon yung parang blisters. Blisters, di ba? Tapos, okay. Now I understand. Parang, okay. Pagsusumikapan ko na makabili ulit ng mas mahal pa or mas. Tapos, eventually, yun. Naging ganun yung thinking ko. Laging comfort. Comfort over price. Di ba? Tapos, kung gusto mo ng comfort, it comes with the price. Di ba? Kasi nagtitipid tayo, tapos masisira. Di ganun din. Di ba? So, ngayon, nagko-collect ka na talaga ng mga shoes. Tapos na ako dun sa adventure ko na yon na mag-collect ng shoes. Dati yung Jordan 11, di ba? Ang dami ko niyan. Tapos nung pandemic, nagpulbos lahat. Ano yung pinakamahal na shoes na Ako na-collect magagalit mo? yung wife ko. Secret natin. Pero alam naman niya yun. Alam naman niya. Kasi nabubwisit siya dun eh. Sabi nga niya, ia-adobo ko yan. Dahil yun. Siguro yung Jordan 11, yung mga limited editions na colorway. So magkano yung Nasa magkano yung gano'n? Siguro pinakamahal ko 28. 28. Pinakamahal na yun. Kasi hindi rin ako nabili talaga ng practical pa rin ako eh. Na parang anuhin ko yan. Kasi yung Jordan 11 is not shoes of comfort eh. Matigas siya, mabigat, di ba? Kaso, ano siya eh, yung collector's item, legacy siya ni Michael Jordan, tapos yung forma. Na pag nakaganon ka, one time naglaro kami naka-Jordan 11. So ginamit mo siya talaga. Naka-breads kami. 7 yata kami naka-breads. Tapos nagpa-picture kami. Ano to, B6BL, as far as I remember, mga 2012 yan. Basketball kami, naka-breads kami. Yun yung parang nag-release ulit yung Nike ng breads, yung brand. Tapos, sabi ng mga kalaban namin, ang yayabang daw namin kasi pinanlalaro namin. Sabi namin, nung panahon namin, sa semento pa namin pinanlalaro yan. Diba? Sa kalye pa. Diba? Kasi ngayon, ng mga collectors parang ipa-plastic nila yan. Ano yun? Yung lukot, yung magkikris, ayaw talaga. Sabi namin, hindi. You don't. Nilalaro mo talaga. Ine-enjoy namin. Wala akong sapatos na binili na pang forma lang. Kahit pang basketball yan. Ano talaga yan? Talagang ginagamit. Gamit talaga. Sayang eh. Sayang. Gusto ko yung yung Jordan 11, then I have the Anthony Hardaway, yung one. Maganda yun eh. Di ba? Maganda yung forma nun, yung black and white. Yun, mga ganun. Sa ngayon, yung mga Chinese brand, ang gagaan eh. Sarap gamitin. Mas matandaan. Matandaan na pinanlaro ko yung Jordan 11, parang ang hirap na kumilos. Di ba? Parang ganun. So, pero tapos na ako doon sa pag-collect ng mga sapatos. Siguro dapat next time mag-guest naman tayo yung mga wives ng mga collector. Pwede. Si Doc Marco, kasi meron din kaming friend si Doc Marco. Yun, collector din siya ng mga shoes, toys. Kahit yung mga shirts na Kaya pag nagbibiroan din silang mag-asawa, si Miss Ay naman asawa niya. Sila yung sa L Squared Production. Okay. Yung nakaraan nilang yung Akon. Yung mga K-pop. Yes. Tapos ngayon marami silang mga K-pop na mga... Pag nagbibiroan din sila, nakakatuwa. Tungkol dun sa mga collections. So yun ang kumbaga, kung mabait ang asawa mo, minsan talagang mapagbibigyan yung hilig mo. Kasi mataas yung presyo niyan eh sa collection. Sa akin ngayon siguro ang natitirang gusto kong i-collect yung mga NBA cards na ongoing siya. Meron akong certain player na favorite ko talaga si Carmelo Anthony. When I saw him yung championship nung high school siya, sabi ko, galing nitong tao na ito, galing mag-basketball. Hindi lang siya siguro nabigyan ng ganun na parang LeBron James na publicity. Parang ang media galit kay Carmelo Anthony. Pero, kaya nung alam mo yun, parang, pag nagba-basketball kami, tawag sa akin ng mga kaibigan kong Melo. Kasi nga, the moves and talagang, kahit doon mas matanda ako sa kanya. Pero, meron akong move na ginagaya ko talaga siya before. So, kahit paano naman, meron akong game na bago mauso yung nililista ko na kailan 3 points ka, meron akong game na naka 18 3 points ako. I scored like 68 points. Grabe. 2000 2017 or 18. Kumbaga, hindi na ako bata nung nagawa ko siya.
Pero sabi nga, once a shooter, always a shooter. Ititira mo. Yes, muscle memory na Saka, yun depende sa gising mo talaga. Diba? Depende sa gising mo. Tama. Ang basketball kasi, sa edad namin, hindi na siya competition. It's more, sa edad natin, hindi na siya competition. It's more on happy moments na lang. Kung makashoot ka, tuwa ka na. Diba? Tsaka para sa health din siguro. Health din. Kaya pa ng tuhod, no? Ako yun ang alaga so yung ko ba yung tuhod inisip mo ko. pa rin na soon magiging active ka ulit sa Meron kaming, sa basketball? actually ngayon active pa Active naman. ka, no? Meron kaming mga liga for 40s. Pinagbawalan na nga kami sumali dun sa isang liga kasi laging kami yung champion. Next season na lang daw kasi baka parang ayaw na sumali ng mga kalaban. Sabi ganun yung sabi sa amin ng commissioner. So sige, next na lang. Next na na lang. Next Anong na team yun? season na lang. Sarili niyong team? I sponsored the team and then kasi Ikaw bumuo? Oo. Pero kami ikaw dalawa mismo, nung- yung ikaw ang naglalaro. Hindi, naglalaro siya. Naglalaro ako talaga. Pero team, ikaw bumuo ng team. Ah, ano siya? dun sa team na Yung yun? ano siya, Team Unicorn yung pangalan ng team Unicorn. namin. Pero yung jersey namin is being made by by Black Sheep also. Tapos may mga sponsored ng Black kumbaga parang nagbabayad din yung ibang players na kaya magbayad kasi yung basketball pag kami sa grupo namin may kasama ko si Ads, no, si Adolfo. We do sponsors players kasi ano yan parang gustuhin man ng iba na sumali sila kung wala naman talaga silang ang trabaho nila, for example, is limited din yung income time. nila. Pero may Time. time sila para maglaro. Let's give them sponsorship na lang. Kasi magkano lang naman yung Saka ako kasi, nag-sponsor ako ng uniform. Pag marami ako nabibiling tela, may libre ako. So, saan ko dadalhin, di ba? Kesa hindi naman tayo nangangarap kumita ng milyon-milyon yung tama lang. So, kaya nakakapag-sponsor kasi nakakakuha ka ng mga freebies also from the suppliers. So, binabalik ko lang dun sa... Then, nag-enjoy kami. Marami kaming trophies Sobra. Saka yung yung mismong barkadahan namin, parang family na din. Kasi anytime of the day, magtatawanan kayo doon sa kwentuhan doon sa panagkita-kita kayo, kakain kayo. Mga ganun na rin. Kasi yung friends, every moment, parang every season of your life, iba-iba yung friends mo Ngayon, 40s na ako, iba na ulit yung group of friends ko. Siyempre may natira from the younger days mo. Pero konti lang yun. Tapos you build another relationship, may friendship ka ulit, di ba? So ito, yung mga friends ko ngayon, it's like from 2012, 13, tapos hanggang ngayon magkakaibigan. Nagba-basketball kami. Yun ang banding nyo. Yung Basketball talaga, every week. Dumating yung time na sa isang araw, instead na mag-date kami ng wife ko, Saturday and Sunday, kasama ko siya mag-basketball. Meron akong 4 hanggang 6 na laro sa isang araw. Talaga. So, grabe. Oo. Naabutan pa ng wife ko na, as in, nag-cramps na ako talaga. Oo. Hindi na ako makapag-drive. Pero dapat pala, araw-araw ko din ang workout mo. Lalo na cardio. Kasi dapat fit ka, di ba? Hindi ako ma-exercise sa tao. Pero pag nag-exercise ka pati pong araw-araw na workout. Ang ano ko sure talaga mas basketball. madali. Kumbaga dun, yun na yun. yun na. Kasi Wala kang Pero walang preparation for that. before. konting stretching. Natatawa Ganun yung mga lang. kaibigan, konting stretching, gano'n Ang na ulo galing. lang. Tapos, Pero kaya mo pa yung Planting buong rice? Balikan? Kaya pa? Ano yan yung katawan ng tao, nag-a-adjust siya depende dun sa situation lagi, di ba? So, yung first 2 or 3 runs mo, hingal ka kaagad Pero pag pumasok na yung hangin doon sa katawan, nag-a-adjust na siya. So nakakatakbo ka na. Tapos syempre matanda na tayo. Ang tawag nga natin, abangers na lang sa Gedli. Di ba? Nandun ka lang sa gilid, abangan mo yung pasa ng kakampi mo para makatira ka, di ba? So, alam mo na, they know naman that sa mga edad namin, na lang siya, papawis na lang. Hindi na kami yung... Kaya ako, as a coach, as a playing coach nung team namin, pag alam kong matatalo kami, kasi syempre ako, winning mind pa rin, hindi ako papasok doon just to enjoy the game. Gusto ko pa rin, mas enjoy ako na mananalo kami. Siyempre, Diba? So, ang ginagawa ko, pag medyo critical yung laban, kasi ang liga ngayon maganda bro Yung first 2 quarters, meron kang guaranteed 5 minutes to play. So kung 10 lang kayo, or 12, mga ganon, meron kang, like minimum of 10 minutes makakalaro ako. Pag lamang kami, nakaka 20-30 minutes ako, parang ganon. Ang joke ko nga pag lamang na tayo ng 25, papasok na ako. Para dumikit na yung kalaban. Diba? Para makahabol na sila, di ba? Parang ganon. So, pero binibigay ko pa rin doon sa mas bata yung opportunity kasi binuo mo yung team hindi naman para magpapawis lang Oo, Siyempre kasi gustong laban yan, alam mo sa basketball, yung gastos mo
ang balik niyan yung trophy lang eh. Wala namang cash prize eh. So, yung pride lang, di ba? So, ganun pa rin yung mindset namin. Pag natatalo kami, syempre, hurtful pa rin. Pero pag nananalo ko, masaya pa rin lahat. Ganun. So playing coach ka. Ganun. So, talaga pinanindigan mo si Jawo. Meron kaming coach na si Viva, si Steven Viva, siya yung parang pinaka-coach namin. Pero sa 40s up, parang wala kasi. So ako at saka si Ads. Basta tulong-tulong lang. This is you. Kasi wala naman kaming formal na Wala naman kaming formal na. One time nga ito, may game kami last year, mga October yata yan eh. Sa 40s up eh. Pinapapalitan. Ang ganda na simula ko talaga. First 3 shots ko, pasok lahat. Tapos 5 minutes palit, di ba? Pagdating ng third quarter, maganda yung shooting ko. Sabi ni Ads, 5 minutes ulit, so naka 15 minutes na ako. Kaso pagdating ng fourth, as in the whole fourth quarter, makikita mo yung lakad ko, yung pagod na talaga. Lamang ng 11 points yung kalaban. Parang ganun. 21 points ako ng fourth quarter. As in, nagulat din ako kasi lahat ng tira pasok eh. Di ba? May ganun eh. May ganun. So sabi ni Ads, wag natin palitan kasi nakakashoot. Doon naglalakad ka na lang na sobrang bagal. Kasi siyempre, masaanuhin mo na nandun ka sa side ng court nyo para pagpasa, ready yung katawan mo na makatira. Di ba? So, ganun yung ginagawa ko. Dahil alam kong maganda yung araw ko na yun, sabi ko, wag niyo akong palitan. Makakashoot pa ako. So, nanalo kami. Nanalo kayo. I scored 11 points. 34 points. 21 points ng fourth. Ang 34 points total. 36 marang ganun. Siyempre, 1 or 2 assists lang yun. Mga 1 or 2 rebounds lang. At parang taga-tira ka na lang kasi buenas ka. Parang ganun. So, may mga ganung moments pa din. Pero, mostly sa akin sa ngayon, ano lang ako talaga, yung 5 minutes ko okay na ako doon. Then, para manalo tayo kayong mga bata na maglaro. Meron kaming player like si Adolfo 40. Ilan taon ba si Ads? 42 yata. Grabe ang conditioning. Yung tulad sinasabi mo, siya 10,000 steps per day. Sabi ko sana maibalik ko yung ganung discipline eh kasi wala na siya eh. Pag nag-work ka kasi, pag naging office based ka kasi ng work, wala ka talagang exercise unless meron kang extra time sa dulo, sa gabi. Tinry ko yun eh. Pero before, ano yung mga ginagawa mo para bilang preparation dun sa mga laban mo, sa laro nyo? Hindi naman ako fitness, pero as in jogging. 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 Cardio. Medyo Gano'ng katagal before nung laban? 5 kilometers, 10 kilometers. Nung bata ka, ganun eh. Tapos sa morning, nung college kasi ako, kami yung first varsity ng PLM rowing. So 4 a.m. jogging ka. Tapos rowing ka sa Manila Bay, 'di ba? Ang cardio ng rowing ibang klase. Nung nag-rowing ako, 12 games dire-diretso as in panis yan. Iba yung cardio mo eh. Iba yung cardio ng rowing. Doon ko nasabi, gusto ko mag-rowing kaso kakayanin ba ng puso ko pa? Parang hindi na eh. Parang, kasi iba na rin eh, di ba? So, yun yung maraming ano. Then, syempre, may mga gamot ka ng, ako may maintenance ako for GERD. No? Yung as in, malala yung GERD ko. So, pati pagkain, hindi ka pwedeng basta-basta kumain kahit gusto mo, di ba? Tapos yung weight, babantayan mo yan because of the high BP, etc. Marami, 46 na eh. Ang naalagaan ko na talaga sa akin, yung mata ko, kasi hanggang ngayon, 2020 pa rin, di ba? So, pwede pa tayong manilip. Di ba? Kahit paano. Pero yun lang, the rest comes with the age eh. Diba? So, yung basketball, ganda na lang. Saka mix of ages na kami. Meron kaming players na pinakabata siguro ngayon na sa team namin 20. Siguro pinakabata namin siguro 50, parang ganun. So mix pa rin. So at masaya kasi you still meet a lot of people eh. Pwede ka pa mag-basketball. Tagal ko na hindi naglalaro eh. Meron kami player yung artista si Boom Labrusca. Hindi ko alam kung ilang taon talaga si Boom eh. Nag-stop ng age niya. Nasa team mo? Minsan sa ibang team din siya. Pero kasi ano ko yun, best man ko sa kasal yun. So, lagi kami magkakasama sa basketball. Siguro, ilan taon siya? 48 or 49 or 50. Hindi ko talaga alam kung anong age siya si Boom. Pero he still plays good. Talagang, kasi nga, nagwo-workout siya. Sabi ko nga, siguro kung yung discipline ko sa ganun, baka pwede pa. Kasi talaga eh. Kasi overweight na ako. Overweight na. Mahirap na rin talaga. Naranasan mo na ba na may laro ka tapos meron kang sakit pero may laro kayo? Naglalaro ka pa rin? Yung Jordan game, nung bata, oo naman. Kasi banda nakakagaling na sakit yung basketball eh. Kasi sa banda, di ba, kahit kami noon, nilalagnat ako ang taas.
pag meron kaming tugtog, tumutugtog pa rin kami. Pero pag kumakanta ka na, nandun ka na sa stage. Gumagaling ka. Wala. Adrenaline eh. Wala Oo, talaga. no, Wala kang maramdaman, no? Adrenaline rush. Ibang klase, Tapos, no? hindi, saka hindi. Yung sabi ko nga, self-healing ang katawan talaga. Paano yung performance mo? Ganun pa rin? Or- Minsan, ganun pa rin. Pero minsan, dahil naglaro ko talagang trangkaso eh. Oo, Hindi diba? hindi ka talaga makakalaro na kahit gustuin mo. Oo. Dahil yung kasukan Oo mo nga, masakit eh. oo. Do bata ka pa noon. 'Di ba? Nangyari nga sa akin palarong Maynila eh. Ang entry ko that week high jump at saka 100 by 4, 200 by Track and field ka rin pala? pag elementary lahat eh, di ba? Oo nga, pag elementary, lahat eh. oo, lahat. Yung weekend na yun, yung Saturday, parang 4. Sa lahat, talo talaga ako. Kasi sama ng pakiramdam mo. sayang, Pero no? the week after, talagang ano ka naman, puro panalo naman kasi last mo. Yung katawan mo, sisingilin ka niya kahit bata ka pa eh. Paunti-konti eh. So, kaya nga ako, I don't drink a lot of medicine talaga eh. Pahinga ako. Fresh juice, mga ganun, tubig. Buko juice. Yan yung mga favorite ko lagi pag may sakit ako. Nung bata, Royal eh. Lagi kami may sakit para makainom ka na Royal. Di ba? So, Oo nga. Tsaka apple, di ba? Mga... So, yun lang ano. Basta sa akin, awa ng Diyos at my age, turning 47 ako this year, nakakapag-basketball, nagagawa ko. Oo naman. Ito hindi ako marunong maglangoy eh. Sa dagat. Pang 5 feet lang ako na swimming pool eh. So, pero pangarap ko yung bahay na swimming pool kasi magandang cardio yan eh. Diba? Magandang cardio exercise. Basta whatever things na makakaganda sa katawan mo, na, dapat you still do it eh. So, ako stretching eh lagi. Stretching. Yung nagpapatunog ka ng likod, etc. So, I still do that. Para lang hindi mag-ano yung katawan mo. So, ganun siya. Yung itong time na to sa age natin, yung dapat alagaan talaga yung health. Diyos ko, halos magkakasing edad tayo eh, di ba? Ano So, yan? Di ba nasa mundo ka ng banda, may bala ka bang magpalaro para sa, yung mga banda na, Wait, di ba nangyayari yan? Iniisip namin yan. Gusto kong gayahin yung sa mix. Basketball. Mga banda, diba? Tawag nila basketball. Dati meron, di ba? Dati meron yung mga artista. Yung nagsuntukan si Star Olympics. Yan. Nagsuntukan si Robin. Si Richard Gomez. Ito naman, nung mix, nung mga 2005 yata yan, may basketball sila, basketball. Yung parang 3-on-3, half court yan. Gusto kong gawin yan actually. We can do sponsorship and then parang one-day championship lang, invite. Parang give them a break. Pinlano namin yan. Kausap ko dyan, na nagyayasa, si Arthur Neri pa nga eh. Kasi naglalaro yan eh. Magaling mag-basketball si Arthur Neri. And then, merong members ng Magnus Haven na naglalaro. Si Monty, kahit na chubby na katulad ko, naglalaro si Monty. Si Champ ng Hale, kaso na-injured siya. Nag-torn Achilles siya. Gusto niyang bumalik, nagyayaya na nga. Tapos, ang next text na sa akin, bro, na-injury ako. Sayang, di ba? Pero maraming musikero na naglalaro. Sa Phil's Cup, may mga sports fest ang Phil's Cup eh, di ba? So, ako naman, gusto ko, parang ganun, parang basketball. Basta artist ka, parang kahit 4 na team makabuo tayo tapos gawin natin, di ba? Parang pwede. Siya nakalaro ka nun with di ba, Slapshot. Dati, sa Slapshot naman. dati. Yung drummer nila magaling mag-basketball. Si Jamir magaling mag-basketball. Dati sila Jamir, sila Chi, sila Reg, yung mga Keso. Yes. Alam ko, every week naglalaro sila sa may Quezon City. Oo, doon. Tapos minsan sumali ako. Tapos tipong ilang taon na akong hindi naglalaro. Tapos sumali ako. Akala ko larong-larong ano lang eh. Pagdating ko doon, kamote ako eh. Ang bibilis pala talaga. Taka malalakas. Every week yata naglalaro yun malakas magbalya. Ang mga to. Hingal ako eh. Balik-balik ako ng gano'n. Nagmukha akong matanda eh. Kasi matagal lang hindi naglalaro. To sumalang ako. Akala ko naman larong ano lang. Yung pala seryosohan talaga yung laro nila doon. Once lang naman ako sumali. Yan yung ano ko. Pwedeng gawin yan parang twice every year. Once every 6 months, di ba? Na parang, wala kayong gig. Laro muna tayo. One Saturday lang, di ba? Parang 4 games lang yan. Parang 2, parang knockout game, tapos merong battle for third, tapos championship. So, 4 games lang, 4 teams, kasiyahan lang, may food, di ba? Tapos, may uniform, alam mo na. Actually, pwede nga natin. Ano yan, this year ba yan? Pwede natin gawin with loud. Gawin natin. Tapos pwede natin i-shoot talaga yun. Tapos ipalabas natin. Yung parang may video production talaga. Meron, tapos may interview ng mga mag-best players, etc. Pwede natin gawin. Magandang project yan. Sige. Pag-isipan natin. Kasi actually, nagyayaya ako niyan.
since 2 years ago kasi nga because of Black Sheep, siyempre promotion din ng brand. Kaso kasi parang kababalik pa lang nung norms pagdating sa gig, di ba? So the artists are currently busy, lalo na ngayon talaga nandun na ulit sila sa ang daming bookings, di ba? Pero sana makasingit kasi pahinga yan eh. Ang basketball, sabi nga ng wife ko, di ka ba napapagod? Galing ka sa work, galing ka sa ganito, tapos magbabasketball ka. Minsan galing ako sa biyahe. One time, galing akong Bacolod pag uwi. Sabi ko sa wife ko, hindi muna ako, magbabasketball muna ako. Dalawang sunod, puyat. Parang, ang basketball nakakagaan ng katawan talaga. Nakaka-addict talaga yung basketball. Gamot ng lalaki talaga yan. Dati addict. Parang sa banda rin, Parang yan din ang stress reliever namin yung pagbabanda. Sa banda, di ba? Parang same lang din yung... di ba nagbanda ka din? Nag-try ako eh. I played bass. Pangalan banda namin, Parental Guidance. Parental Guidance. 93, 94, 95. Ako natatanga kung tama yung ko. Nakatugtog kami sa Mayrix. 3 years din. Dati, sa Mayrix, bibigyan ka ng 10 ticket, di ba? Tapos benta mo. Yun yung TF mo. Nagawa namin, wala naman kami pangarap magkaroon ng TF. May 10 kaming kaibigan para may fans kami. Di ba? Ganun lang. Ano tinutugtog nyo nun? Original songs or cover songs? Hindi, nagko-cover kami ng usually Pearl Jam, Nirvana, tapos sa Pinoy, Wolfgang at saka The Youth. Di ba? Kaya super fan ako ng The Youth kasi parang sila yung Nirvana ng Pinas di ba? Parang gano'n. Tapos super fan ako ng Pearl Jam sa US naman. Sila naman talaga yung gusto ko na American band before. Yun ang ko. Ano lang, saglit lang. Hindi mo sineryoso na talagang mag-recording din? Ano ka pa doon? Bass. I started kasi learning strings instruments. Sumali ako sa Rondalia class nung sa public school nung elementary ako. Shoutout kay Ma'am Noemi. Galing ng prof namin. Nagsimula ako bandurya. Ang laki nung kamay ko laging sumasabit, di ba? Tapos nag-octavina. Puro babae yung katabi mo. Walang lalaki sa octavina eh. Kaya mag-play ka ng gitara. So natuto na ako mag-play ng guitar. Tapos pag gitara sa Rondalia class, 4 kayo. Tig-dalawa sa pagkabilang dulo, di ba? Yung bassista isa lang. So yung Bajo de Arco, di ba? Parang na-inlove ako doon. Parang, kasi solo ka doon. So Bajo de Arco yung una mo. Yung malaki talaga. Then, fretless yun, di ba? Yes. So, may guide na nilagay yung si Ma'am Noemi. May guide doon. May tuldok-tuldok din naman. So, pero fretless siya eh. Pero, tas yung tunog niya, iba sa lahat. Parang, ang galing naman ito. Yun yung naging ko. Then, hanggang high school, ginawa ko siya. Kaso, accelerated class ako nung high school eh. I only took high school for 3 years. Di ba? Kala mo Tapos, kaya ang konti nung time to practice. So, natanggal ako doon sa Rondalia class namin. Kasi nga, kailangan mo talagang school. So, from 7 a.m. to 5 p.m. ang practice hanggang 5:30 lang. So, yung 30 minutes is not enough di ba? Minsan, mag-overtime pa yung physics class namin, for example. So, depende talaga. So, parang for that, nung high school naman ako, naging siya, uso yung hip-hop eh. So, nagsayaw-sayaw din tayo kahit paano. Nag-mascot ako. So, dati ang mascot, hindi siya empleyado ng fast food. Third party siya. So, nag-mascot ako. Nag-Jollibee mascot ako. Nag-McDo. Jollibee? Hindi, si Grimace, yung kulay violet. Tapos, yung mga 4 characters yung natatandaan ko eh. Pati si Susie and Geno, na gano'n ako. Ano yun? Ba't mo ginawa yan? Trip mo lang? Or hindi, kasi work? Work siya. Kasi wala namang pera yung family ko eh. Yung kuya ko, sobrang pagod din yun. Nag-work sa abroad, etc. Sabi ko, parang nahiya ako manghingi ng baon sa nanay ko. May mga kaibigan ako na nag-work na mascot. Yung nagyaya sa akin, yung isang kaibigan ko, sayang buwang na siya ngayon because of drugs na sobrang nalulungkot ako. John yung pangalan niya. Tara, sama ka sa akin, magja-Jollibee mascot tayo. Sa isang birthday party, 8 kaming Jollibee. Talaga? 8 kaming Jollibee. Ang galing nun Parang mayaman. Pero may training ba yun? Kasi napansin ko, kahit saang birthday party ka na may Jollibee mascot, iisa lang yung galaw nila. Hindi. Pati yung sayaw. Pati yung sayaw, di ba? Nung panahon namin, walang sayaw. Tapos one time, merong party sa Cubao. Ito, tanda ko to 4 kami na magkakaibigan na galing sa dance troupe na alam namin yung sasayawin. Sinayaw namin yung
May dance steps na. Ano ta? Ram Shaker. Ano yun? All you wanna do, wanna zoom, zoom, zoom. Ayun, tugtog na yun. Natuwa yung branch manager. So kayo, ng kayo ang nagsimula pala Hindi namin alam kung kami nagsimula, no? Pero basta natuwa siya dahil lagi niya na kami tinatawagan. So every week may trabaho na kami. Noong time na yun, 50 pesos ang bayad sa mascot. Tapos libre, meron kang budget for pamasahe. Ang pamasahe parang 3 pesos. So meron kaming extra 10 kasi Cubao, for example. Tapos may libreng pizza. Hindi nga Jollibee yung pinapakain sa amin eh. Pizza usually. Yung 3M o yung mga ganun. Yung mga mumurahing pizza. Minsan, mag-overtime ka. Pag nag-overtime ka ng 15 minutes, 50 pesos na ulit yun. So, 100 pesos. Sa isang Sabado, minsan meron kang 4 na gig, 4 na labas. Magkakaibang lugar yan. Pero siguro within the 3 or 5 kilometers radius. Parang ganun. So, kami nung mga kaibigan ko, tara, kuhanin natin lahat to. So, after that day, Saturday, meron kang let's say 300 to 400 pesos na hawak na pera. Malaki na yun ang time so, na yun, naman, diba? sobra na. Sobra. Oo. May pan-date na ako sa Magnolia Food House na, grabe, di ba? Mayroong ice cream na may burger. Social ka na noon. Diba? So, yun din yung dahilan na masyado akong naging fan ng Swatch. Yun ang una kong collection Swatch. Kailangan makasayaw kami ng ganito kadami. Ang Swatch dati, 975 pesos. Uso yun to 1,000 dati. plus. Ganun lang presyo niya. So, nung nakabili ako ng jellyfish na Swatch, wow, ang ganda. Di ba? It's because of work na siya. Hindi na siya yung hobby lang, nasasayaw ka lang na naka-mascot ka. Saka proud ako dun na nag-mascot ako. Sabi ko nga sa wife ko, ang ginagawa ko nung pag maganda yung ate nung nagbe-birthday, kabayan ko yan. Di ba? Tapos ide-date ko yan. Date tayo mamaya. Paano pumipigit yun si Jollibee? May pinipindot sa kamay. Yung Hindi controls iniisip ng mata yun niya, pinipindot sa kamay. Mainit kamay? sa loob. Di ba guantes yun? Meron siyang, dati kasi meron kang parang nakaganon na, ano yan, mga, ang tawag dun, tali ba? Parang, talaga? Ano talaga siya, mechanism talaga. Galing, Tapos yung puwet, meron siyang electric fan. Talaga? So, dati Kaya ganun. hindi mainit. Hindi ko alam ngayon kung ganun pa. Pero dati naabutan ko, yung puwet ni Jollibee, may electric fan doon. Kasi maliit lang. Parang kasi laki nun sa computer, parang ganun. Tapos, yung body, pawis ka talaga. So, kaya kailangan, fit ka din. Bata ka pa naman, hindi ka pa naman, So, saka before that, the night before, pag Sabado, mayroong kaming gig for mascot. Friday night, talagang todo basketball kami. Alam mo yung para ready yung puso mo sa init di ba? So, ganun din. It's like, tawag din pala doon gig? Gig din, Gig din. Gig din. So kasabay ba yun nung time na nagbabanda ka? Yung pagmamascot? Sabay-sabay ko ginawa yan kasi nasa Tondo kami, squatter area. Wala kang gagawin basketball, hawak ka ng gitara. Uso brownout. Blackout. Uso blackout yung time na yun. Fidel Ramos ang presidente natin. Usong-uso blackout niyan. Tatambay ka, meron kang acoustic guitar, tugtugan kayo. So, ganun talaga siya. Tapos, naka-record kayo ng mga original songs nyo? 2. Pero hindi siya recording studio na kasi wala naman parang kami demo pera lang, demo. Merong studio lang sa amin, sa Tondo, na pupuntahan namin yun. Tapos, parang nakapag-record kami ng demo. Tapos, parang hanggang ganun lang. Kasi 97 umalis kami doon kami yung family namin umalis doon. So parang ano lang yan, kumaga part of growing up lang yung sa akin, yung pagbabanda talaga. Tapos hindi ko talaga siya sineryoso. Sabi ko nga siguro ngayon bigyan mo ako ng chance na baka pwede pa, baka may alam pa ako na konti. May bass akong binili nung last 2 Christmas ago, nag-post ako di ba? Yun naman, parang gusto ko siyang balikan pero tigas na ng daliri mo, wala nang exercise. Practice Sabi ko, lang yan. practice 3 months, bigyan mo ako ng araw-araw ginagawa mo yan, mababalik naman yan Pero, yung songs nyo nasa na? Na-release na? Hindi talaga. Parang pero kami wala lang. kayong copy? Wala. Parang sayang. tape lang yun. Ano lang yun. Yung nakasaksak lang yung mo. Tapos ang recording yung tape lang. Wala kaming alam talaga. Wala kaming alam talaga dun sa proper recording. Pero yung, eto tanda ko, sumalangit nawa yung vocalista namin si Edward. Ang ganda ng boses nun. Pitch perfect. Parang Dodong Cruz. Talaga? Sayang. Ang galing niya. Saka ang galing mag-gitara. Kaso nabaril yun during one of the fiestas na namin. Kaya sabi nga, magbabanda ka pa ba? Binaril yung kabanda mo sa harapan mo. Talaga? Sa harap nyo talaga? So, after ng tugtog. Na-trauma kayo? Wala lang, trip lang. Dayo lang. Parang gano'n. Dayo lang. Tapos binaril siya sa harap habang tumutugtog? Hindi. Or nasa table kayo?
nagiinom sila. Daw ako, pinakabata kasi ako noon eh. So, hindi. Parang ganun sa... Hindi na siya kayo lahat noon, no? Siyempre, tas hindi ka nahawak ulit ng gitara. Medyo shocking. Pero, yun, sabi ko kanina, part of growing up. Ano lang siya talaga, masayang parte ng pagbibinata, di ba? Pero sayang yung songs yun, wala kayong kopya, wala rin kwenta siguro yun. Wala rin kwenta siguro. Hindi siguro kami ganun kagaling. Kasi ako ang style ko sa sarili ko, pag gagawin ko yan, try ko yan. Ano yan, parang, what they call this, jack of all trades, di ba? You try it, pag alam mong hindi nag-work, lipat ka ulit, di ba? At least may alam ka sa bagay na yan. Actually, doon din nagsimula, because of that, natuto akong mag-gitara, natuto akong mag-bass. Sabi ko nga dyan, lang yan 0.005. Pag kinumpute ko yan doon sa versus sa magaling na kakilala ko, wala pa akong, less than 1% talaga yung knowledge ko about it. Ang alam ko lang, naintindihan ko kung ano yung magandang tunog. Because dumaan ako doon. So parang, hindi ka naman kailangan na magaling na band member para maging magaling kang producer or band manager, di ba? So, parang gano'n. Malaking bagay yung gut feel. Ngayon, ang ko is, audience ako. Fan ako nung tumutugtog. Na naiintindihan ko yung tinutugtog. Pag narinig ko nga sintonado yung sinasabi ko, uy, sintonado yung boses, yung out of tune, sumasayad, matalas yung boses mo. Mga ganun. Nasasabi ko siya during the recording. So, kahit paano nakakaintindi. So, okay na yun. Yun din yung mga okay na yun. Nung 1994, balik tayo kasi napagkwentuhan natin yung pagbabanda. Nung time na nagbubook ka na ng mga banda nun? Nung time na yun? Ang first booking ko, The Youth eh. Pagpasok ko ng PLM, 94, may mga kaibigan ako sa Tau Gamma Phi, sa Tau. They approached me sa PLM. Ang foundation week ng PLM, the week yung pagpasok mo pa lang. As in, first day of school, foundation week. Talaga? Ganun kami ka-weird. June 19 ang foundation day ng PLM. Sabi sa akin ng isang kaibigan na senior doon sa Tao, Jawa, may kakilala ka bang banda? Rush na to, ah. Sabi ko, kilala mo ba yung The Youth? Sabi ko, nakasabay namin yan. Siyempre, yabang mo. Nakasabay namin yan sa Mayrix eh. So, bumalik ako ng Mayrix. Wednesday or Thursday sila doon lagi. Ganun. Inabangan ko sila. So, nakita ko si Richard. Tapos, parang magkano lang yung TF. If I'm not mistaken, 8,000 eh. Parang gano'n, 12. Kasi 15 yung, yung solo concert nun eh. 8,000 ako. Tapos magkano lang yung ticket, binibenta na yun. Parang 80 pesos, 100 pesos. We were allowed to sell like 3,000 tickets, parang gano'n. Pero nagbenta kami parang 5. As in, ang naging kaso namin, nasira yung gate ng gym ng PLM. As in, yun yung very memorable moment sa akin. Tapos, nakilala ko si Dodong, nakilala ko si Robert. Then, siguro si Robert, din niya pero natatandaan ni Robert yung PLM. Pero siguro ako hindi niya na. Kasi ikaw nag-book one of the guys lang ako eh. Ako lang yung nag-book. Tapos nandun lang ako, nagpapirma lang ako nung tape ko ng The Youth. Diba? Tapos, eventually, si Robert, naging sound engineer ng Black Sheep Records. Diba? Kasi kung meron akong isang pagkakatiwalaan na sound engineer, sabi ko nga, si Robert kasi grabe, ang dami nang dumaan na banda dyan na dami sumikat. na-produce. Talagang sumikat. Alam naman natin yan, Robert is parang prodigy ni Angie rin yan, di ba? Ni Angie Rusul. So, kaya ako rin naisip si Robert na kunin nung nagkaroon ng Black Sheep kasi nga, isa yan talaga sa idol ko. Because of the first gig na book mo. Nung binook mo yun, kumita ka din. As booking, hindi, dahil school mo yun. Kumita kami sa ticket. Part ka na nag-organize. Kasi nga, yung tao, Jawa, sama ka sa amin. Tapos, parang, siguro nung time na kumita ka ng 400 pesos. Napakalaki na noon. 1994. 400 pesos, napakalaking pera. Tapos mula noon, kinarir mo na siya yung pagbubuk. Kasi may lumapit sa akin na taga Mapua. 94. Tapos, ang World Youth Day, 95. Naalala ko, January of 1995. Big fan ako ng River Maya. Walang nakakakilala sa River Maya. Konti pa lang. Kasi E-Heads ang sobrang sikat na, di ba? Nabook ko yung River Maya. Kasi yung organizer from Mapua, schoolmate ko siya from the St. Mary's days. Parang ganun, no? St. Mary's sa Pasay ba yun? Sa Manila, sa Yakal. Yan? Sister schools naman yan. Under RVM. So, Jawo, tulong. Kasi
nagpa-concert na kayo sa PLM eh. Tapos, grabe yun, ganyan. Sino pwede mong i-book? Kilala mo ba yung River Maya? Sabi ko, naririnig ko na. Tapos, fan na ako nung Ulan. Di ba? May album na sila May nun. album na. Pero hindi pa, as in talagang hindi pa sila... Kakalabas pa lang. Kakalabas pa lang. So, basta natatanda ko, nagpunta kami sa office nila eh. Kay Lisa Nakpil. Kay Lisa Nakpil. As in, Toy ang tawag sa akin ni Ma'am Lisa dati. Tapos, ang TF nila parang, ayun, 12K. Diba? 12K. So, parang ganun, no? Yun yung mga kwento na parang nagbigay sa akin ng daan na ganun pala mag-book, kikita ka pala dito. Di ba? Eh, ang laki ng kita eh. Parang 10, 20%. Di ba? Laging ganun ang standards, di ba? So, naging ano ko siya. Naging gig ko siya. Naging side gig ko siya. Na parang, nag-aaral ka, tapos pag merong isang college na gustong magpa-concert sa school, isang organization na pag nagtanong sa'yo, makakaano ka. Pero puro sa colleges ka lang nag-focus, hindi pa sa mga, actually, sa schools lang. Yung 4 schools sa Intramuros, which is Letran, Lyceum, Mapua, PLM, lahat ng events dyan before, maraming events dyan, dumaan sa akin. Though hindi ako yung organizer, ako yung nagsusupply ng banda. Parang estudyante ka pa rin estudyante nun. pa lang. Pag tinanong nila, ang diskarte ko, simula dati, pag tinanong mo ako, kilala mo ba to? Hindi ko sasabihin sa'yo, hindi ko kilala yan. Oo, kilala mo. Kilala ko yan. Tapos pag talikod ko, wala namang cellphone eh, no? So, ano yung pupuntahan mo lugar? Pupunta ka sa Club Dread. Pupunta ka sa, ano yung dito sa may West Avenue, yung tugtugan dyan, yung sa West Ave, Campo. Di ba? Pupunta ka dyan. Tapos aabangan mo yung artist, pagkakapal ka ng muka, i-approach mo, boss, kanino pwede makipag-usap? So bata pa lang ako, ganun na. So until now, ganun yung ginagawa. Kasi hindi naman lahat kilala mo eh. Di ba? You really need to sell yourself na para pagkatiwalaan. PPR ka talaga. I was like, 16 years old, 17. Grabe, 16, diba? nagagawa mo na yan. Pero malaki kasi ako, akala nila 20 na ako. Parang ganun. Tama. So, yun yung Tapos hanggang dumami ng dumami. Then tumigil. Kasi seryoso ako sa school. Parang hindi mo nakakayanin na mag-book pa or kasi ako pa nag-book dapat nandun din ako sa event. Ganun hanggang ngayon ganun ako. Binabantayan mo kasi para hindi mas alam naman natin sa industriya natin. Parang inaalagaan mo rin kasi, 'di ba? So, hindi susulutin ka talaga, 'di ba? So iniingatan ko 'yon. So bata pa lang ako, alam ko na yung sistema na gano'n, yung dog eats dog na, di ba? Parang susulutin ka. Oo, meron ka nga na-post recently, di ba? Na parang ikaw yung kausap. Pinagpaguran mo na, di ba? Tapos tumawad na. Okay. Tapos nag-aantay ka ng commission mo, wala na, nandun na pala sa RM nila. Na gano'n, no? It still happens eh. Pero ikaw nag-book. Pwede ba yun na ikaw yung nag-pitch, ako nag-book. Pwede ba yun na wala, alimbawa ikaw yung nag-book tapos hindi ka mabibigyan ng ano? natuloy yung banda na yun. Kasi ang ginawa ganito, si A, kinausap niya si RM. Kasi mag-usap sila for the tech rider, hospitality rider, di ba? Ako yung nag-book. Si RM, di boss, ako nang bahala kay Boss Joe. Diretso nyo na sa amin. Tapos nung nagbayad siya dito, nakalimutan ka na. Sabi sa akin, boss Joe, nagbayad na ako kay RM. Okay. So tinanong ko siya, di sumasagot. So bigla akong hindi siya manap sa Facebook, ibig sabihin parang na-block ako, di ba? So, ex ka na sa akin. Parang gano'n. Ako, pag gano'n, maingat ako. Kasi, syempre, bawat pagod natin. Oo naman. Dapat, sa ngayon may mga free naman tayong binubook na alam naman na ako, may mga artist ako binubook na hindi talaga ako kumikita. Sa artist na yan. Gusto ko yan. Pero pag alam ko namang may budget, dyan ako kikita. Hindi naman malaki yung kita mo dyan 10, 15% lang naman yan Minsan nga 5. Diba? Minsan nga pangkapilang. Tawag ko dyan pangkapilang. Diba? Pero wag naman tayo magbastusan kasi maliit yung industriya. Unprofessional yung gano'n, diba? Correct. Yun ang iniiwasan ko rin. Kasi ako, ang puhunan ko lang is yung pag kinausap mo ako, pag sinabi ko sa yung okay na yan. Yun yung lagi kong inaano. Kasi syempre kausap mo dyan, LGU. Or yung local na production team dun sa probinsya na yun, for example. Or yung tourism office, di ba? Syempre ang gusto mo, next year, kuhanin kayo ulit. Tsaka mahirap mag-close, Mahirap sobrang hirap yun. Akala nila yun ang tanim ikaw ang nagtatanim. Akala kasi nila, mabilis yan. Hindi mahirap yan. Ang dami mong kakompetensya, di ba? Social media na, doon na lang kayo nag-uusap Pero ilang beses ka magpipitch. Kasi tatanungin ganyan, Jawa, bigyan mo nga ako ng
20 banda. So from 20 banda na rates na bibigay mo, down to 10, down to 6, hanggang ang kukuhanin pala isa lang. Oo. Pero nung nagsisimula kayo mag-usap, ang gustong kuhanin, 3. Kinausap mo na lahat ng Kinausap bands mo na na yun, lahat. di ba? Pencil book mo muna to. Ako nakakapag-pencil book ako kahit walang mga down, walang ano. Dahil alam naman ng mga managers din na maayos akong kausap. Tapos pag nag-close na, kahit wala pang down payment yung probinsya, minsan lalabasan mo ng para... Siyempre, respeto yan dun sa management naman ng artist. Kasi siyempre, ang bayad, for example, next week. Di ba? Pero kailangan mong mabook kasi meron kang kalaban na nagbubook. Parang kinukuha pa sila. Para ma-secure mo yung date. Siyempre, yung respeto, it comes with the price. Di ba? Siyempre, kailangan mo, TF yan eh. Hindi naman thank you yan eh. Talent fee yan. Ibabayaran mo talaga. So, sasabihin ko lang, wag na muna 50 30% muna. Kasi ako yung magbabayad eh. Ikaw sa sarili mo bulsa. So, pagkakuha ko ng 50, saka ko bibigay yung 20 balance, nakuha ko na yun. Pero, minsan 1 to 2 weeks yun. Diba? Hindi naman yan basta-basta. Paano kung mas malayo pa yung yung date nung event. So, mas matagal yung waiting time ko. Kasi nag-abono na ako eh. So, pero pagbalik, mararamdaman mo kahit paano, kasi maglagay ka sa bangko na 0.08 lang yung tubo. Dito, di ba? Parang ganun din naman yan. Pero may pagod ka. Kasi pag pinasa sa yung hospitality ride, i-ensure mo na yung pagkain ng banda maayos. Yung van, di ba? So, hindi lang ikaw nagbo-book lang. Hindi lang. Kasi parang naging RM ka na rin. Sumasama ako to ensure na nadi-deliver nung kausap ko na LGU or tourism office Yung or na, corporate. Yung requirement ng banda. Though si banda kasi, meron siyang RM eh. Meron siyang events manager pa. Minsan ganun, no? Sobrang dami. Minsan 6 lang yung member ng banda. Ang kasama namin entourage, 20 plus, di ba? So, may photographer dyan, lahat. So, ako ini-ensure ko, yung hotel, yung food, yung transportation, yung equipment, pinaka-importante, di ba? Yung sound check, kailangan magawa natin yan. So, yung mga bagay na yan, as a booker, yung iba kasi booker lang eh. Oo, di ba yung iba, diba? Pagka after ng booking, confirm na, okay na eh. Tapos may RM naman sila, yun nasa Ginawa ko yun. Pero ikaw, nawalan nga ako ng kita doon. Kaya hindi ko siya ginagawa. Ako, pag nag-book ako sa'yo, parang kompleto sarkado siya. Kasi, para makita mo na ako, katiwa-tiwala, yung management ng banda, magtitiwala sa akin na pag si Jowo nag-book nito, yung banda naalagaan. Na-ensure yung top grade quality nung service na mabibigay nitong kausap naman na prod team, di ba? Kasi mahalaga yun eh na kasi sa akin lagi ko sinasabi, respeto ko yan dun sa artist. Pag pinabayaan ko yan, hindi na magbubuk sa akin yan. Correct. Pag at least nandun ka, nakikita nila yung presence. Kung hindi maibigay nito, at least nandun ka to mediate. Hindi nila kaya yung yung van kasi wala na talagang makuha. Ito nangyari sa amin December Ave. Nasa Dinagyang kami. Wala ka na talaga mga rerentahan na yung the same requirement nila. So nakikiusap ako, bro, ganito kasi mas maliit na ganito. So kausap ko yung RM nila, kausap ko yung manager nila mismo. Hanggang at the end of the day, nag-viral pa yung namin kasi Dinagyang 2025 yan. Na sobrang dami nanood, free concert. Naging masaya yung banda, di ba? Kahit paano. Though meron kaming mga shortcomings dun sa mga requirements, no? Ganun talaga eh. No perfect kumaga parang hindi mo talaga mabibigay lahat. Lalo na pag may mga event. Nung araw na yun, nasa Iloilo ang December Ave, nasa kabila sila Dayonela, nasa kabila yung sila JK Labajo. Alam mo yun, parang so yung van, though hindi ko alam kung gaano kadami yung artista van sa Iloilo, kulang na. Pero nakapag-provide pa din kami. Pero hindi na ganun ka, yung mismong specification is the same as what we are being required to. Pero okay lang. At nagawan talaga ng paraan. Kasi kung wala ako doon, baka mag-away eh. Alam mo yun, Jowo, palpak naman yung ayoko makarinig ng ganun. Parang, ang gusto ko lang narinig, uy, Jowo, salamat Parang okay kasi yung gig. Kasi yung experience diba? nila eh, yung diba? Saka hindi nakikita nila effort. Kasi sometimes hindi naman natin kayang ma-deliver eh. Pero but because of the effort, nako-compensate natin yung ang tawag dito, yung pagkukulang natin, di ba? Kahit paano. At least nandun ka, sabi ko kanina, to mediate eh. So, yun yung importante. Saka ayokong nawawala yung respeto na parang ang tingin ng nagbabayad tauhan niya tong artist. Hindi wag ganun. Gusto ko mataas yung tingin mo sa artist kasi nandyan yan to entertain, to give something doon sa tao na manonood, di ba? Hindi pwedeng
basta-basta. Oo. Parang ganun. So, Oo. laging ganun. Hanggang until now, yun yung, sabi nga ni Angie sa akin, natutuwa ako sa si Angie, alam naman natin, matanda na yan sa industriya. Sabi na, nakikita ko sa iyo, enthusiasm, masaya ka sa ginagawa mo. So, ganun pa rin. So, nakakabata yan. Na masaya ka doon sa ginagawa mo, di ba? Yes. So, yan yung importante sa akin, yung quality nung nadi-deliver nating service dun sa nagbabayad. Diba? So, yun, nung 2001, doon mo tinayo yung una mong business. Formal business, yes. Formal business. Kasi simula bata ako, nagtitinda ako ng ng kung ano-ano. Yung tindahan ng lola ko, nagtapat ako. Nagsimula talaga, grade 2 or grade 3 entrepreneur na ako. Yung tindahan ng lola ko, sa tapat nun, nagtayo ako ng mesang maliit na nagtinda ako ng chicharon at saka ng... Kinalaban mo yung lola mo? Kasi wala siyang tinda nun. Okay. So wala siyang tindang chicharon at saka inisip ko yung kung anong wala chocolate siya. bar siya eh. Chocolate bar na maliit, na sobrang mura lang. Kasi wala doon sa tindahan. Kaya mo binenta. Tapos alam mo yung bro, yung bibingkang latik na yung nasa square na box na ganyan, rectangular box na hinihiwa mo piso-piso yung yung merong latik sa ibabaw, white rice tapos may latik sa ibabaw. Hinihiwa mo na square pa dati, ngayon triangle na eh. Nagtinda ako noon, nung bata, kumukuha kami sa Riles, kasi siya PNR, doon yung gawaan nun. Nag-iwan ka na ID, ang isang piraso 20 pesos, mabebenta mo ng 25. Ako pag naka-apat na ako na box na ganyan, kukuha kasi ako marami, 10, ganun, kukuha ako 10. Ilan taong ka dyan? No? Bata ako, elementary ako. Bata ka pa lang, into business ka na. Naisip mo yun? Into elementary rin, nagtinda rin ako eh. Grade school. Uso yata yun, Uso yan, mag-iwan ka ng ID doon. Galing Nakakatuwa kasi nung nag-post ako noon, maraming mga banda na nag-comment na ganun din sila dati. So, nagbenta ako. Nauso siya, di ba? Uso yan, yung bibingkang square sa square na ganyan. Oo. Na hanggang ngayon, pag nakakakita ako ng bata nagtitinda nun sa kalye, binibili ko lahat. Kasi diba? Naalala mo kasi yung sarili mo eh. Ang sarap niya kasi. Hanggang ngayon, in fairness naman, nananatili yung lasa ng gano'n. So, iwan ka na ID, school ID mo, yung pasok hanggang 1 o'clock lang, di ba? Tapos, titinda ka na. Pag naka-apat na box ako, yung isang box, na yung square na ganyan, uubusin ko na yun. Kasi yun na yung 20 pesos na yung kinita mo eh. 20 pesos na yung kinita mo sa apat na box. Tapos, pag kumita ulit ako doon sa mga kasunod, yun na yung baon ko for the rest of the So, nagtitinda ako every day. Tapos, pag weekends, mas mahaba yung selling time mo kasi from morning eh, di ba? So, yun. Doon nag-start. Then, 2001, meron akong angel investor nakapagtayo ko ng laundry shop and water station. Until now, it's open. Nagpalit-palit na rin ng pangalan. It's being managed by my brother na. Kumikita pa din naman. Malapit kami sa Adamson University sa Manila. So, kami yung unang malaking water station at saka laundry shop. So, yun yung yun yung una mo talagang formal na formal na negosyo na naka-register ka sa DTI, yung gano'n na meron kang binabayaran. Nagbubook ka nung time na yun, kasabay ba nang nagbubook ka rin ng mga bands? Or nakakapag-book pa ako. Pero kasi nung time na yun, 2001, nagwo-work na ako noon. Nasa Makati ako nagwo-work. Doon din siguro yung last performance ko na tumugtog. Tumugtog kami ng, talala ko, Torn. Yung kay Natalie Imbruglia. Tapos, nagbubook ako for corporate events. Usually, yung mga show band. Doon ako nagkaroon ng Tapos, minsan, nabook ko way back, naalala ko, The Dawn, parang ganon. So, kasabay yun ng business mo. Tapos, yung business kasi parang nandyan lang siya, pero hindi ako nagbabantay. Nag-work pa rin talaga ako sa Makati. Tapos, may mga, noong time na yun, may cellphone na eh. 1998 ang nakapag Nokia cellphone ako, 98 eh. So, may mga tumatawag, Joe, may kilala ka bang artist na ganito yung budget? Tapos, syempre, show band, di ba? Syempre, pag ganong panahon, may na yan eh, uso na yung, nandiyan na yung Hard Rock, nandiyan na yung Cowboy Grill, nandiyan na yung Paddy's Point. Ang dami ng lugar kung saan tumutugtog yung mga banda, Calle 5. PLM ako eh. Nag-aral eh sa may Intramuros. Paglabas namin na gano'n. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ano ka na? Mabini na yon, which is ang daming bar doon na tumutog. Kaya ako, dahil mahilig talaga ako sa nightlife. Though, hindi ako umiinom kasi. Pero hilig ko manood ng banda. Gustong-gusto ko yung live. So,
ang dami kong kakilala na pwedeng mag-corporate shows, di ba? Sa nakikita ko. So, yun, kaya nagpatuloy siya. Tas dati kasi, ang Cowboy Grill, mga sikat na banda tumutugtog dyan, hindi lang show band, hindi lang sila. Tapos, ayun, sa Paddy's Point, pinag-usapan nga namin yan before ng Orient Pearl. Dati ang Paddy's Point, social yung mga tao dyan eh. Ngayon, Tama. parang masa na din. Ngayon, no? sobrang masa na talaga. Diba? So, yung booking kasi, hindi siya nawala sa akin. Meron sa 1 month, laging may isa o dalawa. Tapos minsan kikita ka lang ng 5, 10,000. Okay na yun. Tapos hanggang naisip ko, shit, madami gawin ko nga formal to. Parang ganun. Diba? So, Tapos kailan ka napasok sa label naman? Sa major label. Ano yung unang major label? Nag-work ako outside Philippines. Pagbalik ko ng 2016, in-interview ako ng Warner, si Latch B. Baviera, 2016. Tapos may common ground kami. Natutuwa siya sa akin kasi kahit anong itanong niya sa akin about music, kilala ko. Kasi before, diba? Kasi nga, nagbubook ka na eh. Sa akin, hindi yun. Nakakasalamuha kasi, mo na. sa akin, meron akong pag OPM band or OPM artist, original talaga yung binibili kong tape. So, binabasa ko yung literature niya doon sa anong tawag doon sa... Yung sleeve. Sa sleeve niya. So, yung literature doon, kinakabisado ko kung sino yung... Doon ko unang nabasa yung pangalan na Angelo Rosul. Doon ko na Angie Rosul. Doon ko na unang nabasa yon. Tapos... Kaninong album yung nabasa mo na yun? Di ko naman tandaan pero di ko alam kung The Police, kung tama, or si Odette Quesada, parang gano'n. Ako kasi, pag ang tape ko, ang music ko, hindi lang siya limited dun sa alternative rock, hindi lang siya. May tape ako ng Grace Nono, may tape ako ng Joey Ayala. Basta OPM, tas Haji Alejandro. Basta gusto ko yung tunog. Smoky Mountain, meron ako yan. Meron din ako yan, Smoky Mountain. Diba? Yung kumaga, talagang pinag-iipunan ko. Kasi nga nakakapag-mascot ako. Tapos ang price dati is like 45, 60 pesos. Yun yung pinaka-naabutan ko na presyo eh. Tapos may nagre-regalo sa akin na mga kaibigan. Tapos naging kaibigan ko yung editor-in-chief ng Song Hits magazine. Song Hits. Song Hits. Yung mismong Song Hits yung na mismong pangalan. Song Hits. Kasi PLM siya na hindi siya makagraduate kasi hindi siya tapos ng ROTC. Binibigyan niya ako ng tape every week. Binibigyan niya ako. Minsan 5, 6. Doon lang ako nagkaroon ng tape na foreign. Like yung mga Boyzone, yung mga ganon. Pero alam niya na pag sa akin, OPM. Di ba yun ang laging pinamimigay ng Song Hits dati. Na so yun. Nagkaroon ako ng maraming tape. Talagang pinapatugtog ko yan. Isa sa pinaka gusto kong album before is like yung Discaril. Rizal Underground. Sobrang, abi ko nga, nung nag-post ako recently lang, the most underrated album for me. Parang ang galing ng letra. As in, aktivista siya, pero hindi siya hardcore na parang Yano. Parang gano'n. Tapos may love song siya, di ba? So parang ang galing. So, ang pinaka-favorite kong album is the Trip album na River Maya. Yun talaga, sobrang hanggang ngayon, natutugtug ko pa naman yung Himala. Parang, yun na lang yata yung kaya kong tugtugin. Lang ako pagdating sa gitara, 4 chords lang yung kaya kong tugtugin. D, A, B minor. Yung mga ganun lang. G, C, G, C, D, mga ganun lang. So, yun lang. Yun lang yun natin. Tapos 2016 nga, kinontak ka na ng label. Nung na-interview ako ni Latch, tapos natuwa siya kasi nga ang dami kong alam sa OPM. Pero paano kanya kinontak? Magkakilala ba kayo? Or anong nag-hook up sa'yo? Meron akong headhunter. Okay. So, the headhunter called me, Joe, meron tayong for interview, oil and gas, mining, at saka music label. Galing kasi ang work na pinag-anuhan ko, mining at saka oil and gas. Okay. Nakakapagod yung industry na yun. Sobrang, talaga, time consuming. As in, wala kang work-life balance. Parang ganun. So, sabi ko, try natin yung music. Then, in-interview ako ni Latch, natuwa siya. Meron kaming common ground. Ang common ground namin, siya, yung babies niya, Latch is a proud adoptive parents eh. Dalawa yung adopted na kids niya, parehas lalaki. Ako naman, nag-sponsor ako ng isang orphanage. So, nung tinanong niya ako, after the music thing, etc., na natutuwa na siya, siguro naging magnet, bakit niya ako isa sa tinanggap doon? Kasi parang, ano yung pinagkakaabalahan mo outside this kind of thing. Nag-sponsor ako. Nagkakwentuhan kami. Okay. So, nagkaroon kayo ng common ground. Yes. Tapos, pina-interview niya ako dun sa CFO namin, kay Gary, sa nagpunta rin dito. Then, eventually, kay Calvin. The same night or the same day, namin. Tapos,
A week after, Warner Music Warner na ako. ito, no? Warner Tama, Music Warner. PH. 2016. So, nakasama ko dyan si Gino na Nandito na. Dito Music. Dito na siya na ngayon. yung boss doon. Southeast Asia na yata siyang head. Ano ngayon, ko, region. no? Region. Oh, tama. Si Jay ng ano yung isa? Letter F. Ganun din, distribution rin. So, yung Warner opens the gate, no? Na kung sino yung mga artist. Yung first, Anong work mo nun? Anong work mo pala sa Warner? sa finance ako. Finance ka pumasok. Sa finance ako kasi naman yung discipline ko sa nako-graduate. Okay. Tapos, since mahilig ka sa music, na kahit paano, na nag-a-ask sila ng ng opinion. Actually, nung first ito tandang-tanda ko to, yung first morning meeting namin, first Monday morning meeting ko with Warner, with the team, na pinakilala pa lang ako ni Latch doon sa team. Tinanong niya ako, Jay, sino yung 3 bandang sa tingin mo pag nakuha natin sikat? Ito lagi kong kinukwento to eh. I told her, si J.K. Labajo because of the song Demonyo. Okay. December Ave because of the song Eroplanong Papel. And then Sud because of Sila. So 3 yan. Pero nung time na hindi pa sila sikat. Si December Ave, ilang taon na rin siya nun pero hindi pa siya sikat. Si J.K. bata pa nun. Okay. As in, natatandaan ko meron pa siyang TV, di ba? Yung Kessler Chip. Parang, tapos, si Sud, kahit paano naririnig-rinig na. Pero sabi ko, basta fan ako nung Sud, parang ganun. Pero super fan ako nung Eroplanong Papel at saka nung Demonyo. Kasi parang iba talaga yung sa dinig ko. Kasi hindi namin sila nakuha. Pero sumikat sila. Sumikat sila. Tapos, most memorable moment sa akin dun yung when Ben and Ben audition, 2 pa lang sila, si Paolo saka si Miguel, no? Nag-audition sila sa Warner. Duo pa lang sila, duo. As in, tawag ko nga sa kanila, Richard and Raymond. Mga chubby pa sila, no? Chubby pa. Hindi nga chubby, mataba pa talaga. No? As in, large pa. When I heard Ride Home, yung sabi ko kay Latch, sign na natin to para silang Dave Matthews Band. Very sa akin yan, very memorable. Tapos, pinarinig ni Champ. Yun yung mga fan memories ko sa Warner. Na may gitara ako doon, sarili kong gitara. Bigay ng wife ko yun noong 2007. Old guitar na siya technique. Kasi 16 ako pumasok na. So parang 9-year-old na yung guitar. It's a China brand guitar from Lyric. Na kulay blue. Tapos ang ganda ng tunog niya kasi makunat yung body. Parang ganun. Sabi ko, bakit pag ako yung tumutugtog, hindi ganyan kaganda yung tunog nung tinugtog siya ni Champ? Yung mga ganun. Tapos, ang Warner, lagi kaming may Warner Nights di ba? So, na-meet ko yung si Jomal ng Kamikaze. Sila Mami Rage, di ba? Ang dami kong na-meet na artist, sila Ebe, sila Moonstar, kumbaga lahat nung Then doon ko nakita na yung palang music na knowledge na meron ako, parang less than 1% lang of what is the real thing. So nung nasa label ka na international label, na may marketing, na may budget, etc. So sabi ko, sana ako at saka si Latch, kasi nag-usap din kami lagi, ang pangarap namin, sana magkaroon talaga ng budget for OPM. So gumawa kami ng parang with Gino, with Joey. Kami talaga gusto namin sana mag-sign tayo ng local, as in 360 signing. Di ba? So hindi siya nangyari kaagad eh. Nung paalis na ako, I was able to sign Sud, Leon and Naara, and Quest. No? Tapos pandemic na. Di ba? So then after the pandemic, siguro nakita ng region na dapat pala talaga nagsasign tayo ng artist. No? So ngayon, ang artist, ang label nagsasign na, kasi dati, puro na lang tayo distribution. Digital, di ba? Doon tayo nagkakilala, di ba? Digital distribution. First time natin nag-meet sa Warner. Sa Warner. Nung parang kinuha yung Agaw Agimat correct. as ang digital distribution. Kasi yun lang yung parang safest for the label. Kasi nung time na yun, walang lalabas na mga physical Saka copies. wala ka ng kumbaga parang wala kang cost. Oo. Lang. Hindi nagsasign talaga yung mga label nung time distribution deal lang talaga. Nung time na yun. Parang, pasa mo sa amin yung kanta, gawa na. Pag
okay, we will help sa marketing. Tapos tignan natin, 'di ba? Mas bigger yung percentage namin pag nag-market kami. Pag distribution lang mas maliit, 'di ba? Bahala na kayo, parang ganoon. Ngayon ba nagbago na? I think kasi may mga 360 signings na rin. So nagsasign na ulit yung mga nagsasign label. na yung mga labels. The same yan with Warner, with Sony, with Universal, which is MCA before, 'di ba? Siguro nakita nila na malaki talaga yung market ng Philippines for alam mo pag nag-sign ka ang balik sa inyo sa live performance sa concert, 'di ba? Diyan talaga malaki yung kikitain mo, 'di ba? So dati parang wala kang kita dun sa live performance nila kahit ilan yung bookings mo kasi nga distribution ka lang. Ang umaasa ka sa royalty. Yung royalty, people don't understand it. Meron nang umaway sa akin na isang parent ng sobrang sikat na banda before na akala niya piso-piso, no? Jawo, 12 million na yung streams nung banda ng anak ko eh. Nasaan yung 3 million ng anak ko? Parang nalaglag ako sa upuan. Diba? May sariling computation. Akala niya kasi piso-piso. Tama naman kasi no one explains it eh. So, kahit ako siguro, yung magulang, akala ko piso-piso yan. Diba? Saka pag nakakita ko ng 8 digits na dyan, 8 digits na yan, di ba? Ibang klase na yung usapan dyan. So, ang hirap magpaliwanag. So, magkano pala? Ilan pala yung... Ano yan? It's 0.0003, parang gano'n. Pag big label ka. Pag mas maliit ka, mas maliit pa. Di ba? So, totoo yung malaki yung kinikita ni Spotify, malaki yung kinikita ng label. Pero kasi gano'n talaga ang negosyo eh. Pinaliliwanag ko rin yan doon sa mga gustong mag-indie. Sabi ko, sige mag-indie ka, kung may pera ka, okay lang yan, kayang-kaya mo yan. Pero kung walang gagalaw sa'yo, walang kukuha, wala kang backer, mahirapan ka din talaga. Marketing pa lang eh. Akala kasi natin, pag sinampa natin, meaning pag in-upload na natin doon sa platform, kunwari, ano ba yung mga sikat na platform, DistroKid for example, nag-upload ka, trabaho mo lahat yun. Di ba? Ikaw lang, market ka, Facebook page mo, etc. I'm not against it. Depende talaga yan sa situation mo eh. Depende yan dun sa critical thinking mo, kung ano talaga yung gusto mo para sa career mo. Pero sa akin, kung may label na magtitiwala sa'yo, try mo. Kasi kahit paano, merong mindset yan na... Kasi, paano ko ba sasabihin? Pagkakakitaan ka niyan eh. So, pag pagkakakitaan ka niyan, kikilos yan. Kikilos yan kasi para pagkakitaan ka nila. Diba? Kasi kung hindi naman sila kikilos, hindi sila kikita sa'yo. Kailangan nila pasikatin correct. din. Para diba? kumita sila. Kasi para kumita diba? sila. So, the same thing eh. Maliit ang royalty, as in, barya yan, pero napakinabangan natin yan during the pandemic. Malaki talaga ang kita sa live events, di ba? So, corporate or provincial, sabi ko, ang daming schools, ang daming fiesta. Ang Pilipinas, araw-araw may fiesta eh. Di ba? So, ang dami mong pagkakakitaan. Tapos kukunin ka lang naman din sa fiesta kung kilala ka nila. Kung kilala ka. Di ba? Nakakalungkot lang kasi naging parang sukatan yung Spotify. Yes. Maraming banda. Nila yung ano. Ako nga eh. Nagulat ako. Sikat na pala to. Kasi pagtingin ko sa Spotify, 20 million. Pero hindi ko siya narinig sa... Ako kasi old soul eh. Radio, di ba? Radio tayo. Pero naging sukatan na sila eh. Ngayon Spotify na ngayon. Naging standard na sikat ka kasi sikat yung nasa playlist ka sa Spotify or sa Apple Music. Okay. So, pero ang hirap makapasok doon sa playlist na yon. Yun yung pitching. Na ginagawa yun ng label. Tapos siguro merong certain percentage na they allow, ito of opinion ko lang, analysis ko lang, na they allow independent artists to be part of that playlist. Siguro 1 out of certain numbers, di ba? Para lang may maipakita pa sila na nandun ka. Yes. Di ba? Pero ano yung ang dami kasing against sa Spotify. Ako hindi ako against diyan eh. Kasi doon nag-evolve eh, no? Dati, ang isang kanta, ang isang artist, ang galing ng marketing dati kasi isipin mo wala kang platform. Talagang mano-mano, no? Manual. Bigay ka ng sa radio. Pag nasa label ka, magpapayola ka para alam naman natin 'yan, no? Let's not hide it na magpapayola ka and then patutugtugin yan na certain number of days na sumikat ka. Pero magaling yung marketing. Isipin mo nakakarating ng probinsya. Oo. Kasi paano napasikat ang E-Heads? Paano napasikat ang River Maya? Paano narinig ng tao yung Agaw Agimat before? Ginagastusan ng label. Ginagastusan ng label. Hindi naiintindihan ng ibang artist yan
na yung akala nila, isa lang yung kausap nila doon. Pero yung likod nun, baka 1,000 yung 1,000 utak yung kumikilos para sumikat ka. So, mismo. kaya malaki kinikita ng label. Kasi, syempre, pinagpagura nila yun eh. Di ba? Saka nag-invest din sila. Same thing with Spotify. Ang ayoko lang sa Spotify, manipis talaga yung tunog. As a audio junk, di ba? Alam mo naman, ano tayo, gusto natin. Kaya ako fan ako ng CD. Di ba? Hanggang ngayon, may CD plaka, pa ako. hindi ka napaplaka? Yan yung bagong collection natin. Yari. Unti-unti. Nako, yari ka dyan. Unti-unti. Sinubukan na rin namin yan. Nag-stop din kami. Nag-addict kami. Hindi, lumaki ako dyan. Kasi plaka. yung meron kami dati, yung lola ko, meron kami nung malaki, yung turntable. Yung turntable na solo. Tapos marami dito, diba? So, alam ko yung tunog. Talagang makapal. Iba talaga. Saka, ang sarap sa tenga. Yes. So, yun, ganun siya. Akala nung iba, hindi ako. Tapos na-hurt sila pag hindi naririnig ng masa yung kanta nila. Or masaya na sila kasi we're just doing it for fun. Let's be candid about it. Let's be truthful about it. Nangangarap tayo na mabook tayo na ang bayad sa atin 1 million per gig, di ba? Yung music business magandang course eh. Merong mga school ngayon na nag-o-offer niyan to explain ano yung pwede mo talagang opportunity, hindi lang sa royalties, di ba? Tapos syempre, ang daming form, 3 yan, di ba? Yung royalty mo sa mismong music mo. Pangalawa, yung live performance na binabayaran through PhilSCAP, di ba? Yung mga ganyan. Pag nagamit sa movie or sa digital content, etc., kumikita ka dito. So, ang daming way para kumita yung isang kanta. Pero sino magbebenta niyan? Yung label. Tama. Or, meron kang malaking followers sa TikTok. Ngayon yun no? Kahit hindi maganda yung boses mo, kahit hindi magaling, pero dahil marami kang followers sa TikTok, bumebenta yung kanta mo kahit kalokohan. Yeah? Ako, na-hurt ako dun kasi it hurts the quality of the industry. Though hindi naman ako singer, hindi naman ako musikero, pero nakikita ko merong mangilan-ngilan na dapat wala sila doon. Kaso hindi nila kasi tanggap sa sarili nila na dapat wala sila doon. Pero dahil may followers sila doon sa kalokohang ginagawa nila doon sa brand nila, akala nila okay lang. Ako, tawag ko doon, diretsong pambabastos doon sa industriya ng musika. At saka, tinatanggal mo yung respeto mo sa sarili mo na dapat marunong kang rumespeto doon sa talento ng ibang tao. Di ba? Dapat ganun eh. So, ako hindi ko tatrayang kumanta. Hindi naman ako singer eh. Sa banyo lang ako. Di ba? Kaya same with di ba, politics. Parang pinasok na rin nila yun eh. Yung sa politics, di ba? Pag gusto mo pinasok na rin nila eh. Pag gusto niyo mag-away kayo mag-asawa, pag-usapan niyo yung relihiyon at saka politika, di ba? So, ito ba, yung sa opinion mo, yung nasa top 10 ngayon na banda, na yun nga, sabi mo yung mga nakakasingil na ng mga 1 million up, yung madalas sila yung kinukuha ng mga LGUs, yung sabihin natin yung top 10 na yun, ilang % doon ang nasa major label? Lahat yun. So masasabi natin na walang nakakalusot na hindi major label. Walang independent artist doon sa top 10 na umabot sa 500,000 TF pataas, wala. So masasabi natin na yung mga banda nung 90s, parang tinatamasa na nila yung advantage ngayon time na to. Kasi pero yung top 10 na binabanggit ko, hindi rin ilan lang doon ng 90s eh. Wala nga 90s ang River Maya. Eraserheads. Because of the Hindi, yung mga reunion kasi yan. Pero yung kung hindi reunion, ang walang 90s doon, ang meron doon is hindi naman 90s Hail. Kamikaze. At Hindi rin saka 90s Parokya. sila eh. Pero Parokya 90s yun. Late 90s, no? Late 90s. Tumawid. 97 Parokya. Tama. So parang tumawid. Siya yung isa nandun. Tapos si Kamikaze, tapos si Hail. Pero si Hail hindi naman ganun kataas yan. Pag kinumpara ko kay Parokya, di ba? Tapos the rest of that, mga bago na. Siguro nandyan si December Ave, nandyan si Ben, nandyan si Dayunela, di ba? Yan yung mga matataas na mga titi. Diba? Bini. Pero label lahat yan. Label lahat yan. So, ibig sabihin, masasabi ba natin na kaya rin nila narating yun dahil sa label or sabihin natin, ito, parang lang, para lang mapag-usapan natin. Halimbawa, same group of artists, pero wala sila sa label. Pero yun pa rin yung kanta nila.
Sa tingin mo, matatamasa rin nila yung ganong success? At aabot din yung Magbigay TF tayo ng nila? example. For example, Beanie. No, halimbawa, hindi Sobra. sila nag-label halimbawa. Wala sa ABS, wala sa ABS yan, di ba? Pero Tama? same yung songs. Same song. Sa tingin mo ba, papalo din sila ng ganon? Hindi siguro. 2 years yata sila ngayon, fully booked. Yun na dinig ko kasi eh. nagtanong ako meron akong query. Meron akong inquiry, 4 na gig for this quarter, no? Lahat fully booked, di ba? Alam ko 2 years so, sa akin, it's because yung machinery ni ABS ang galing. So yun pa rin nasa talaga. Yun yung Meron nagdala. pa isang artist na nabook one time si Maki, yung poging bata. Ang joke ko dyan, naalala ko yung pagkabata ko. Kasi marami siyang yun yata yung nakasabay natin yan, sa Tacloban, Sino? Maki. Yun yata yun eh. Nakasama namin yun sa Tacloban. Mabait, sobrang bait na bata. Nabook ko siya sa Dumalag, no, sa Iloilo. Bait niya, ang galing niya. Ang galing ng banda, ang galing din ng banda niya. Pero kung wala siya sa label, hindi siya kaagad ganun. Siguro mas matagal. Okay. Kasi because of the machinery, laging ganun man yan no? Kahit sa politics or anything na ginagawa natin. Pag meron kang machinery, mas mabilis mong nagagawa yung pangarap mo. Kasi may tao na una-una nagga-guide. Kumbaga, nagdi-design ng pavement para sa'yo Kumbaga, dadaan ka na lang. Yes. Di ba? Gawin mo na lang yung talento mo with the guidance of these big people. ABS is not small. Kasi nawala ng prangkisa, pero people are still working. Di ba? Ang dami pa rin. And tertiary si Maki which is an arm of ABS. Dati, naka-work namin ng tertiary nung nasa Warner Music ako. Ang galing talaga nung Tapos, pinag-concert nila. Nakuha ko sila ng ganitong amount. After the concert, ganitong amount na. Sold out Ang galing kasi, syempre, may magpupush sa social media, may magpupush meron silang sariling radio stations, di ba? Mapupush nila dyan. Tapos, ang dami nilang contact with the LGU. Pwede mong ibenta Na pag independent ka, wala ka nga yatang kakilalang mayor. Yes, sobrang... Kilala mo yung pangalan, pero for you to sell something, hindi ka nila papansinin. Di ba? Kung walang followers, walang kukuha sa'yo. That's the reality of it. Kung walang followers yung isang banda, walang kukuha dyan. Yes. Yun yung realidad na sometimes ipapaalala mo dun sa nagsisimula na artist para magsipag siya. Ngayon kasi hindi na uso yung bahala na si label Kailangan yung artist, yung activity niya sa social media with the guidance of the label. Yung upload niya, yung magko-cover siya ng song, yung pati yung kakain lang siya ng merienda niya, kailangan cover siya. Alam mo na, yung gano'n, di ba? Dapat active ka talaga Kasi sa social media. Yung social media is different. Kasi sino gumigising na hindi humahawak ng cellphone pagkagising? Ito, pagkagising, cellphone agad. Ako, pagkagising ko, pareho lang tayo Ako, in fairness ako na-maintain ko yung email. Email muna bago social media. Usually wala namang email sa akin. So social media ka, baka may message doon. Kasi nga, hindi na rin nag-i-email yung tao Mini-message ka sa social mini-message ka, pini-PM ka or dini-DM ka. Mga text ano ba yung social wala media na natin? Facebook, Instagram, social media ba yung WhatsApp hindi So TikTok, di ba? So form of communication yung WhatsApp and Viber. Minsan nandyan yung inquiry. Tapos usually sa Facebook na, di ba? So kung solo artist ka, ikaw lahat 'yan. Pero kung may label ka, may sumasagot para sa iyo. Kung sign ka. Kung sign ka. Merong nagpupush sa iyo. LG1. Meron akong artist Agaw Agimat. Magaling to nung 90s. Baka gusto nyo i-try para sa mga batang 90s. Though ang fiesta nyo para sa mga bata, singitan natin ng mas matanda. Di ba? So, ganun yung nagiging bentahe ngayon. Kasi kilala naman ang Agaw Agimat for sure. Yung bagong artist, boss, baka pwedeng bigyan natin ng chance to. Ipapackage ko sa dito kay artist A na sikat, no? Kumari, nag-book ako, artist A. Meron pa akong, alam kong meron akong kikitain. Isisingit ko to, boss. Bigyan nyo lang ng ticket sa aeroplano. Okay. Bibigyan mo lang ganun, di ba? So, ang tawag doon, ipopromo mo siya. Bibigyan mo lang siya ng pangkape. Ipapaliwanag mo ngayon sa talent, ibibigyan ka ng pangkape. Kasi,
may chance ka para ma-promote kita. Para sa susunod, may bayad na tayo malaki. Parang dito. pinapakilala mo pa Oo, lang. kasi, di ba tayo nga, ang kanta natin, libre yan. Gamitin for 6 months eh. Di ba? Alam, yung artist, ganun din. Pero syempre, dahil kumita ka, bigyan mo ng 5K, 10K, bawas dun sa commission ko eh. Kakargahin ko yun. Bakit? Kasi gusto ko mabigyan ng opportunity itong artist na alaga ko. So, kahit sino sigurong manager ganun ginagawa. Kasi naalala ko dati, nung meron pa akong mga tindahan ng guerrilla wear, madalas akong gumagawa ng mga events sa Robinsons kasi doon yung tindahan namin. Lalo na sa Robinsons Metro East kasi nandun yung main Bumili ako branch. ng sinturon dyan. Ganun ba? Dati, naalala ko. Thank you. Yeah, so doon yung main branch namin. So meron ako laging ginagawa na guerrilla session. So tugtugan yun, concert. So naalala ko dati, merong isang guerrilla session, in-invite ko ang Six Cycle Mind. Tapos si Darwin, talaga pinupush niya. Sabi niya, isama mo naman tong Kalalili. Oo. Noong time Kalalili, hindi pa sikat noon. Ganun. So ganun lagi ang move ng manager. Yes. Ay bubuk mo yung kilala and then ipapakausap na yung itong binibuild up niya. So, tapos soon, headliner na tapos yung... magiging headliner na siya. Kasi kakasingit, baka 10 singit ka, may audience yan eh. Yes. Sabi mo, ang audience sa mall, 1,000 to 2,000, diba? Yung 10 doon, mag-share ng performance mo, multiplier yan. So, yun yung hindi naiintindihan ng iba na merong gumagalaw somewhere in between to help you. At hindi yung akala mo, ikaw lang. Hindi walang ganun. Panaginip lang yung kaya ko to. Panaginip lang yun. Sa industry natin, panaginip lang yun.